Nilalamon ng nangalit na apoy ang marangyang fila, walangawang sinasakmal ang aking desperadong masigaw. Ang aking biyenan at ang lalaking tinawag kong asawa ang mismong nakandadong pinto. Iniwan ako sa gitnang ng lalagablap na impyerno para lamang maagaw ang puwesto bilang chairperson ng korporasyong iniwan ng aking yumaong ama. Nakatayo sila ron sa dilim. Nakangiting pinapanot ang pagiging abong ng aking imperyo. Buong-buo ang tiwala na bukas ng umaga ay ayusin na nila ang aking libing at legal na aangkinin ang multibilyong pisong negosyo. Ngunit malaking-malaki ang kanilang pagkakamali. Hindi nila sukat akalain na sa loop lamang ng 12 oras, eksaktong alas 8 ng umaga sa nakatakdang pulong ng gas shareholder, hindi ako magiging isang tumpok ng abo. Magino akong upo sa silya ang chairperson upang isampal sa kanilang mga muha ang mga akusasyon ang pagtatangkang pagpatay at ang mga hindi matututulang ebidensya ang kanilang malawakang pagnanakaw. Sa buhay na ito, lahat ay may kabayaran, at ang presyong babayaran nila ay libu-libong beses na mas mahal kaysa sa kanilang mawalang kwentang buhay. Kagabi, isang malakas na buhos ng ulan ang bumaksak sa Metro Manila. Ang lamig mula sa central aircon ay nanunuot sa bawat siwang ng nga bintana sa malaking fila sa Ayala Alabang. Naging kakaiba ang katahimikan sa hapunan. Ang aking asawang si Victor, isang lalaking palaging tila malumanay at masunurin, ay gaya ang kanyang gabi-gabing nakasanayan. Personal na nagtimpla para sa akin ngang isang tasa en chamomile tea. Ang aking biyenang si Bernardo ay nakaupo sa kabisera ang mesa, humihigop ang tesaa. At paminsan-minsan ay pinapaalalahanan akong huwag magpakapagod. Dahil bukas nagaganapin ang pulong ng Board of Directors kung saan opisyal na akong upo bilang chairperson ng korporasyon, kapalit ng aking kamamatay lang na ama. Inubos ko ang saan ng may buong tiwala na kayang ibigay ng isang mapagmahal na asawa at manugang. Ngunit makalipas lang ang kalahating oras, nagsimula akong mahilo. Bumigat ang aking mga kamay at paa, at nawalan ng lahat ng lakas. Hirap akong gumapang papunta sa kama at nahulog sa isang pagtulog na napakalalim at hindi ko makontrol. Nagising ako sa nakapasong init na tumutupok sa aking balat at sa matapang na amoy ng usok na tumama sa aking mabaga. Nanlabo ang aking mga mata. Hindi ko mapigilan ang matinding pag-ubo. Sa paligid ko, ang mga kurtina, alpombra, at mga kasangkapang gawa sa kahoy ay nagsisimula ng magliyab. Sa pagkasindak, sinubukan kong gumulong mula sa kama. Kumikirot ang aking ulo. Hindi pa nawawala ang epekto ng pampatulog. Gumapang ako papunta sa pinto ng silid tulugan, at buong lakas na hinila ang doorknob. Nakalok ito mula sa labas. Imposible. Ang smart home system sa villa ay laging may emergency unlock function mula sa loob. Maliban na lang kung may isang taong sinadyang patayin ang buong sistema ang seguridad ng bahay. Kinakalampak ko ang pinto, sumisigaw, tinatawag ang aking asawa, tinatawag ang aking biyenan, umaasang nasa malapit lang sila at ililigtas ako. Ngunit ang tanging sagot ay ang lagitik ng nasusunog na mga muebles. Sa sandaling iyon, nang halos mawalan na akong pag-asa, nakarinig ako nga ingay mula sa balkonahe. Hindi kayang harangan ng tuluyan ang soundproof na mabintana ang ingay. Ang maboses ay nakmumula sa hardin sa ibaba. Gumapang ako palapit sa balkonahe. Habang naniningkit ang mga mata sa liwanag ng nangalit na apoy, malinaw kong nakita ang dalawang anino. Sila ay walang iba kundi ang aking biyenan at ang aking asawa. Hindi sila natataranta, hindi tumatawag ng gabumbero. Nakatayo lang sila ron at kalmadong pinapanot ang paglamon ng apoy sa aking silid. Pa, umaakyat na ang apoy sa ikalawang palapak, siguradong nakalok ang pinto. Matapang ang pampatulog. Paano kung magising siya at simulan niyang sirain ang pinto? Huminahon ka. Itinapon ko na ang masusi sa pool. Pinutol ko na rin ang kuryente. Ang dosis na inihalo ko ay sapat na para hindi man lang siya makabangon sa kama. Huwag kang mag-alala. Hintayin nating lumaki pa ang apoy. Tupukin ang sulok na iyon ng kuwarto. Saka tayo tumawag ng mabumbero. Sa ganoong paraan, kahit maanghel mula sa langit ay hindi siya maililitas. Bukas ng umaga ang pulong ng board. Kailangan lang nating mamatay siya ngayong gabi. Ayon sa batas ng mana, ikaw ang nag-isang tagapagmana. Bukas, pansamantala mong hahawakan ang lahat ng kanyang shares. At ako, bilang karapatan,
ay papasok sa Board of Directors. Ilang taon nating tiniis ang kanyang ugaling commander. Sa wakas, dumating na ang araw na tayo, na ang magiging among korporasyong ito. Patay na ang ama niya, at akala niya kaya niyang hawakan ang langit gamit ang isang kamay. Ang lugar ngang babay ay sa bahay. Dapat masaya na siya sa buhay reyna, hindi nakikipagsabayan sa mga lalaki. Ngayon, hayaan siyang masunok hanggang sa maging abo at doon siya maging chairperson sa kabilang buhay. Tandaan mo ang script para bukas. Umiyak ka ng todo. Dapat ikaw ang isang sawing palat na asawang nawalan ngang kabiyak sa sunok. Naintindihan mo? Bawat salita nila ay tumusok sa aking matainga na parang matutulis na kutsilyo. Bumabaon sa puso at pumupunit sa laman. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa makdugo upang hindi makalikha ang anumang ingay. Ang maluha ay dumaloy. Humahalo sa nanunuot na usok. 10 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Iniligtas ng aking ama si Bernardo mula sa pakalugi. Itinaguyod ko ang aking asawa mula sa pagiging simpleng clerk hanggang sa maging direktor ng isang subsidiary. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng aking pera, koneksyon, at pag-unawa. At sa kabila ang lahat, sa kanilang mga mata, ako ay isang tinik lamang na kailangang bunutin. Isang panakot na nagbabantay sa isang malaking kayamanan. Ginawa silang mga halimaw ngang kasakiman, handang sunugin ng buhay ang sarili nilang kapamilya. Isang di kapanipaniwalang samangang loop at put ang biglang pumawi sa lahat ng aking kahinaan at takot. Hindi ako maring mamatay. Hindi ako maring mamatay para sa ikasisiyangang demonyong iyon. Isang alaala ang pumasok sa aking isipan. Ang fila na ito ay idinisenyo at ipinatayo ng aking ama. Siya ay isang taong, labis na maingat. Naalala ko ang kanyang mga salita noong araw na ibinigay niya sa akin ang mga susingang bahay na ito. Sa built-in na aparador sa sulok ng walk-in closet, mayroong isang lihim na daanang pang-emergency na diretsong patungo sa isang fireproof bunker. Ito ay heat-insulated at mayroong backup na sistema ng supply ng oxygen. Ito ay isang sikretong hindi ko kailanman sinabi kaninuman, kahit sa asawa kong kasama ko sa higaan. Sinubukan kong takpan ang aking ilong gamit ang laylayan ng aking damit at gumapang sa gitna ng papalapot na usok. Nagsisimula ng makliyap ang mga kurtina sa bintana. Ang nakapasong init ay hindi matiis sa aking likuran. Gamit ang aking huling lakas, gumapang ako papasok sa walk-in closet. Nagsisimula ng masunog ang mga damit. Gamit ang aking huling lakas, hindi ko maidilat ang aking mga mata dahil sa makapal na itim na usok. Kinapa ko ang kahoy na panel. Natakpuan ang isang larawang tanawin na nakadikit sa dingding. At mariing pinindot ang kanang ibabang sulok, isang mahinang kalansing ang narinig, at dahan-dahang bumukas ang lihim na pinto. Nakuyom ako na parang bola, mabilis na gumulong papasok, at buong lakas na isinara ang pinto. Tinitiyak na nakalok ito mula sa loop. Madilim at malamig sa loob ng bunker, ngunit ang sariwang hangin mula sa life support system ay agad na pumuno sa aking mga baga. Bumaksak ako sa nagyayelong sementadong sahig, habang umuubo, sakim kong nilanghap ang hangin. Nararamdaman ang dahan-dahang pagbabalik ng buhay. Kinapa ko ang switch ng emergency light at binuksan ito. Naging maliwanag ang maliit na kanlungan. Mayroong inuming tubig, isang first aid kit, at isang independenteng sistema ang video surveillance na direktang konektado sa mga nakatagong kamera sa hardin. Nalihim na ipinakabit ng aking ama. Binuksan ko ang monitor. Kumurap ang screen at ipinakita ang tanawin sa labas. Nakita ko kung paano umakyat ang apoy hanggang sa bubong. Nagbibigay pulang liwanag sa kalangitan. At nakita ko sila ang aking biyenan at asawa na nagsisimula ng ganapin ang kanilang kasuklam-suklam na palabas. Sa tunog nga sirena, dumating ang ngatra gumbro. Ang aking asawa, ang malupit na taong iyon, ay napaluhot sa harap ng gate. Hawak ang kanyang ulo at humahagulgol. Ang aking biyenan ay nakunwaring hindi makatayo sa kanyang mga paa. Nakasandal sa balikat ng isang rescuer at walang tigil na isinisigaw ang aking pangalan. Ang asawa ko, nandoon pa ang asawa ko. Pakiusap, iligtas ninyo ang asawa ko. Natutulok siya sa ikalawang palapak. Andy? Anding? Diyos ko? Bakit? Ang manugang ko?
Iligtas ninyo siya. Magagino, hayanang masunok ang buong bahay. Iligtas ninyo lang ang tao. Habang pinapanot ang mga buwayang luha na iyon sa screen ng monitor, ang aking galit ay nagelo at naging isang nakakatakot na kahinahunan. Sila na mismo ang sumulat ng script ng aking kamatayan. Kung gayon, hahayaan ko silang tapusin ang palabas na ito hanggang sa huli. Kinuha ko ang backup na telepono na nasa bunker at isinaksak ang sekretong SIM card na sinabi ni Itay na gamitin lamang sa pinakamatinding sitwasyon. Ang una kong tinawagan ay si Tito Miguel, ang punong abogado at matalik na kaibigan ng aking ama, ang tanging taong nag-iingat ng mahahalagang sikreto ng Asenso Group. Tito Miguel, si Andrea ito. Buhay ako. Ilang segundo katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ang malalim at mainit na boses ni Tito Miguel, na may halong matinding pag-alala at di kapani-paniwalang ginhawa. Diyos ko po, Andy, nasaan ka? Kakatanggap ko lang ng balita na nasusunog ang bahay mo. Pinapatay ng bumbero ang apoy. Sinabi nilang hindi kanila nakitang lumabas. Umiyak doon si Victor at Bernardo. Ayos ka lang ba? Nasa fireproof pong ka ako. Nilakyan nila ako mampatulo. Ikinulong sa kwarto. At sinunok ang bahay. Makinig kang mabuti. Hindi ako maaring magpakita ngayon. Kung malaman nilang buhay ako, hahanap sila ng ibang paraan para patayin ako. May kailangan kang gawin para sa akin ngayong gabi rin. Sabihin mo lang, at gagawin ko ang lahat. Ang mahayop na iyon, matagal ko nang pinaghihinalaan si Bernardo sa kanyang na maruruming balak. Kailangan kong manatili kang tahimik tungkol sa pagiging buhay ko. Hayaan mo silang isipin na nasunog ako. Agad mong pakilusin ang buong Secret Audit Team and Corporation. Suriin ninyo ang lahat ng financial transactions at kontratang pinirmahan ng mag-amang iyon sa subsidiary sa nakalipas na 6 na buwan. At ihanda mo para sa akin ang lahat ng dokumento ng legal na pagmamana na may pinakamataas na special power of attorney mula sa aking ama. Bukas ang umaga. 8:00. Sa pulong ang Board of Directors. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang impyerno. At saka, magpadala kang isang special security team sa sekretong labasan ng bunker patungo sa pribadong service road sa likod ng subdivision para sunduin ako. Kailangan kong makaalis dito bago mag-umaga. Naintindihan kita. Mag-ingat ka. Sa loob ng kalahating oras, darating na ang matauhan ko. Ibinaba ko ang telepono. Habang nakaupo at yakap ang aking maduhot sa malamig na bunker, sinuri ko ang mapaso sa aking kamay. Ang namumula at paltos na balat ay masakit hanggang sa buto. Ngunit ang pisikal na sakit na ito ay walang-wala kumpara sa pagtatraidor na aking naranasan. Kinuha ko ang first aid kit, nilinis at binendahan ang aking mga sugat, sa bawat ikot ng benda sa aking kamay. Isinumpa ko sa aking sarili. Ang inosente at masunuring Andrea ay nasunog sa apoy na iyon. Mula sa mga abong ito, babangon ang chairperson Asenso Group. Isang demonyong dumating upang singilin ang isang madugong utang. Bandang 3:00 niyang madaling araw, dumating ang security team na ipinadala ni Tito Miguel sa ilalim ng lupa na daanan. Lumabas ako mula sa bunker, suot ang isang itim na balabal na may malalim na talukbong. Sa di kalayuan, naapula na ang apoy. Ang natira na lamang ay mga haligingang itim na usok na umaakyat mula sa mga guho nila. Isinakay ako sa isang sasakyan na may pekeng plaka, at tahimik kaming umalis sa lugar, nawawala sa kadiliman ng gabi. Buong gabing iyon, nanatili ako sa sekretong opisina ni Tito Miguel sa punong tanggapan ng korporasyon. Binaliktat namin ang bawat pahina ng mga dokumento. Sinuri ang bawat numero. Ang natuklasan ko ay mas karimari-marim pa kaysa sa kanilang pagtatangkang sunugin ako ng buhay. Ang aking biyenan, gamit ang kanyang posisyon bilang isang pekeng vice-presidente, ay lihim na nagtayo ng isang serye ng mga shell company. Kumuha siya, daang milyong piso mula sa mga proyektong pangkonstruksyon ng korporasyon. Ang aking asawa, ang lalaking laging nakukunwaring walang pakialam sa katanyagan at pera, ay personal na pumirma sa mapekeng kontrata para sa pagbili ng mga depektibong materyales upang gawing legal ang maruming pera. Maingat nilang pinlano ang lahat. Sa sandaling mamatay ako,
Bilang nag-isang legal na tagapagmana, sasakupin ng aking asawa ang buong korporasyon at tuluyang itatago ang bundok na ito ngang karumal-dumal na krimen. Mag-umaga na, Madam Chair. Pumasok si Tito Miguel at inilagay sa harap ko ang isang tasa ang matapang na kapang barako. Tumingin ako sa bintana. Ang maunang sinangang bagong araw ay nagsimulang tumagos sa umagang ulap ng lungsod. Humigop ako ng mapait na kape. Tito Miguel, ihanda mo ang sasakyan. Oras na para pumunta sa pulong. Sa boardroom ang board of directors sa pinakamataas na palapag ng Asenso Tower. Eksaktong alas 8 ng umaga. Ang kapaligiran ay mabigat at madilim. 10 malalaki at maliliit na shareholder ang tahimik na nakaupo. Sa kanilang mamuha ay mababasa ang matinding pagkabigla sa balita na ang nag-iisang tagapagmana ay nasawi sa isang sunog kagabi. Sa gitnang mesa, ang silyang chairperson ay bakante, ngunit sa tabi mismo nito ay nakaupo na ang aking biyenan at asawa. Nakasuot silang nga itim na suit na may itim na ribbon pin sa kanilang nga lapel. Ang aking asawa ay nakayuko. Ginagampanan ang papel ngang isang taong wasak sa kalungkutan dahil sa pagkawalang asawa. Paminsan-minsan ay inilalabas niya ang kanyang panyo upang punasan ang mga hindi umiiral na luha. Ang aking biyenan ay nakapatong ang dalawang kamay sa mesa. Ang kanyang mukha ay sumusubok magpahayang ngalungkutan, ngunit sa kanyang mamata ay malinaw na kumikinang ang tagumpay. Mga kagalang-galang na shareholder. Umubo ang aking biyenan. Binasak ang katahimikan. Kagabi, isang tripleng sunok ang kumitil sa buhay nga aking manugang na si Andrea. Ito ay isang hindi mapapalitang kawalan para sa aming pamilya at sa buong Asenso Group. Wala pang isang buwan mula nang pumanaw ang dating chairperson. At ngayon ay ang aking manugang naman. Ngunit hindi maaring manatiling walang pamunuan ang korporasyon kahit isang araw. Bilyon-bilyong pisong proyekto ang nahihintay ngang pirma. Bilang isang miyembro ng pamilya. At dahil ang aking anak na si Victor ang nag-isang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang asawa, ako ay magmumungkahi upang patatagin ang sitwasyon sa kumpanya. Pansamantalang upo si Victor bilang acting chairperson at pamamahalaan ang korporasyon sa ngalan ng kanyang asawa. Sobrang sakit. Hindi ko kailangan ng anumang kapangyarihan ngayon. Kakalisan lang ni Andy sa amin. Masyado pang mainit ang ngaguho kaya hindi pa makapasok ang nga investigador ng BFP upang hanapin ang kanyang labi sa abo. Paano ako makakaupo sa silyang iyon? Humikbi si Victor. Tinakpan ang kanyang muha nga kamay. Ang kanyang pag-arte ay napakagaling na ilang matatandang shareholder ang nagsimulang tumango ng may simpatiya. Kailangan mong maging malakas, Victor. Hindi na may babalik ang buhayng babae. Hindi mo maaring hayaang masayang ang nga pinahirapan ng kanyang ama at ng iyong asawa. Naunawaan ng lahat na si Victor ay matagal nang nagtatrabaho sa korporasyon. Napatunayan na ang kanyang kakayahan. Hayaan ninyong akuin niya ang mabigat na pasaning ito para sa kanyang yumaong asawa. Ilang shareholder ang nagsimulang magbulungan. Ang nga dating lihim na sumapi sa paksyon ni Bernardo ay nagsimulang magsalita bilang suporta sa kanya. Sigurado sila sa kanilang tagumpay. Inakala nilang ang silyangang chairperson ay abot kamay na nila. Isang nakakaantik na drama, nakakaiyak. Dahan-dahan kong itinulak ang dobleng pinto ngang boardroom at pumasok. Ang aking malamig at matalas na boses ay umalingaw-ngaw. Pumuputol sa ingay ngang gaboses. Nakasuot ako ang puting-puting suit. Ang aking buhok ay mataas at taas noong nakatali, at ang aking kanang kamay ay nakabalot pa rin sa puting benda, na nakikita mula sa ilalim ng manggas. Sa likod ko ay maringal, na sumusunod si Tito Miguel at 4 na matatangkat na guwardiya. Ang boardroom ay tila na gelo. Dosa-dosa ng mamata ang nakatitik sa pinto ng may pagkabigla. Sa lahat ng dako ay narinig ang mangga buntong hininga nga pagkamangha, ngunit ang pinaka-espektakular na reaksyon, walang duda, ay mula sa aking biyenan at asawa, Andy. Ikaw ba ay isang multo o isang tao? Tumalon si Victor. Ang silyang katat sa likod niya ay bumaksak ng may malakas na kalabok. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang bangkay. Walang natirang kahit isang patak ng dugo. Nanginginig ang kanyang makamay. Nakaturo sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Ang aking biyenan ay nakanganga. Nakikiskisan ang kanyang mga ngipin. Umatras siya ng ilang hakbang, natumba, at napilitang kumapit ng mahigpit sa mesa upang hindi mahulog. Paano?
Paano ka nakalabas sa apoy na iyon? Paano ako nakalabas ng buhay mula sa apoy kung saan ninyo ako ikinulong upang sunugin ng buhay? Mabagal and gunit matatag ang aking mga hakbang, patungo mismo sa silya ng chairperson. Tumingin ako ng diretso sa kanilang nga mukhang kulubot sa takot at ngumisi ng may pagamak. Bernardo? Victor? Labis ba kayong nadismaya? Nahanda na kayong nga mulaklak para sa libing. Umarte sa isang malungkot na palabas upang makaupo sa silyang ito, pero paumanhin sa pagputol sa inyong mapangarap ngang bilyon-bilyon. Ang buhay ko ay masyadong matibay. Ang inyong kasuklam-suklam na apoy ay hindi ako nagawang tupukin hanggang sa maging abo. Itinulak ko ang silya at maringal na umupo sa pinakamakapangyarihang puwesto sa silid. Ang aking kahinahunan at nangingibabaw na aura ay nakpabigat sa hangin sa silid. Ang mga shareholder ay hindi pa rin makabangon mula sa kanilang pagkabigla. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Andy, nakakamali ka. Kagabi, sinubukan namin ni Papa na sirain ang pinto para iligtas ka, pero masyadong malakas ang apoy. Akala namin. Salamat sa Diyos at buhay ka. Nakikitang Diyos ang lahat. Sinubukan ng aking asawa na kontrolin ang kanyang sarili. Lumapit sa akin at sinubukang hawakan ang aking kamay upang ipagpatuloy ang pag-arte bilang isang mapagmahal na asawa. Ngunit malakas ko siyang itinulak. Ang aking tingin, matalas na parang labaha, ay tumusok sa kanyang mukha. Tumahimik ka. Gagamitin mo ang iyong maruming bibig para pagtakpan ang iyong nga krimen? Ang dosis na inihalo ko ay sapat na para hindi man lang siya makabangon sa kama. Hintayin nating lumaki pa ang apoy. Saka tayo tumawag ng nga bumbero. Pamilyar ba ang mga salitang ito? Ginoong Victor, Ginoong Bernardo, ang aking biyenan ay nanginginig na parang dahon. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sinubukan niyang magdahilan ng mahina. Ano? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsimula ng sunog? Huwag kang makalat ng lason. May ebidensya ka ba para siraan kami? Ngumisi ako ng malamig. Hindi man lang siya pinansin. Lumingon ako kay Tito Miguel at bahagyang tumango. Agad na humakbang pasulong ang abogado at inilagay sa gitna ngang mesa ang isang makapal na folder ngang dokumento at isang USB drive. Paninirang puri? Akala niyo ba pumunta ako rito nang walang dala? Tumayo ako. Kinuha ang isang tumpok ngam nga dokumento at isinampal ito mismo sa mukha ni Bernardo. Ang mapapel, na may itim na sulat, ay nakalat at nahulog sa mesa. Tingnang mabuti. Ito ang kumpletong bank statement ng 6 na shell company na lihim na itinayo ni Bernardo sa pangalan ng kanyang makamag-anak. Dandang milyong piso mula sa proyektong South Residential Complex ang kanyang ninakaw. At narito ang makontrata para sa pagbili nga depektibong materyales sa konstruksyon na pinirmahan ni Victor, ang ating huwarang direktor, upang gawing legal ang mga ninakaw na perang ito. Ang boardroom ay sumabog sa galit. Agad na kinuha ng shareholder ang mga dokumento mula sa mesa at ipinasa sa isa't isa. Sa lahat ng dako ay maririnig ang mga bulungan at sumpa. Ang aking asawa ay umatras, nang hina ang kanyang gatuhot, at bumagsak sa sahig. Tumingin siya sa akin ng may buong pag-asa. Hindi pa tapos. Itinaas ko ang aking boses. Sinusukol sila. Sa USB na ito ay narunang audio recording ng buong pag-usap ninyo sa balkonahe kagabi. Habang nilalamon ng apoy ang aking kuwarto, naitala ng lihim na sistema ng seguridad ng aking ama ang lahat. Walang pinalampas na kahit isang salita. Kahit isang kilos ninyo sa paklok ng pinto at pagsunog. Akala niyo ba ay hindi kayo napansin? Hindi. Pekeng lahat iyan. Pekeng lahat iyan. Inimbento niya ang lahat para paalisin kami ng aking ama sa kumpanya. Huwag kayong maniwala sa masamang babaeng iyan. Sumigaw si Bernardo sa takot, sinusubukang kumapit sa huling pag-asa. Ngunit ang kanyang masalita ay ganap na nalunot sa galit ng dose-dose ng mga naroron. Hindi ko kailangan na maniwala kayo. Nakrus akong aking mabraso. Nakatingin sa dalawang nanginginig na tao sa aking paanan. Dahil lahat NG ebidensyang ito ay naibigay ko na mga investigador NG NBI kaninang alas 6 NG umaga. Nagsisimula pa lang ang laro. Mula sa sandaling ito, opisyal kong tinatanggal kayong dalawa sa lahat ng posisyon sa Asenso Group.
Tinatanggalan kayong lahat ng kapangyarihan, at ipinagbabawal sa inyong tumapak sa anumang ari-arian ng korporasyon. Maghanda kayo. Lahat ng kinuha ninyo sa aking pamilya, ipapalabas ko sa inyo hanggang sa huling sentimo. At para sa madugong utang kagabi, babayaran ninyo ito ang natitirang bahagi ng inyong buhay sa kulungan. Ang aking matigas na pahayag ay tumunog na parang isang hatol ang kamatayan na bumaksak sa kanilang mga ulo. Ang aking asawa ay bumaksak, tinakpan ang kanyang muhanga nga kamay at humagulgol. Ang aking biyenan ay hirap huminga. Ang kanyang nga mata ay umikot, at siya ay napasandal sa isang sulok ng dingding. Ang kanilang malupit na pagmamataas kagabi ay ganap na nadurok sa ilalim ng aking takong. Ang madugong paghihiganting ito, tiyak na tatapusin ko. Ang malaking boardroom sa itaas na palapak ng tore ay nalunot na ngayon sa isang nakabibinging katahimikan. Napakakapal ng hangin na malinaw mong maririnig ang bawat pahinga ng takot ng nganabunyak na kriminal. Ang liwanag mula sa malalaking bintana ay tumatama sa loop, nagpapakita ng bawat butil ng pawis sano ni Bernardo, at sa maputlang mukha ni Victor. Nakaupo ako sa silya ng chairperson, nagawa sa itim na katat, makakaunay ang makamay sa mesa, nagpapalabas ng ganap na tiwala at kapangyarihan, ganap na sinisira ang kasinungalingang sinusubukan nilang ipalabas. Sa sahig, nakaluhod pa rin si Victor. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakakapit sa paang mesa. Sinubukan niyang itaas ang kanyang mga mata sa akin, puno ng gabuwayang luha. Andy, pakiusap, pakinggan mo ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang madokumentong iyon, ang marekording na iyon tiyak na may pagkakamali. Asawa mo ako. 10 taon tayong nagsama. Paano ko magagawang saktan ka? Huwag mong hayaang sirain ng ibang tao ang ating pamilya. Kailangan mong maniwala sa akin. Ang kanyang mapagsusumamo, na umaalinggaw-ngaw sa gitnang silit, ay nagdulot sa akin ng pagkasuklam. 10 taon ng kasal. Ginagamit niya ang murang damdaming ito upang pagtakpan kung paano niya ikinulong ang pinto at sinunok ang bahay upang sunugin ng buhay ang asawang kasama niya sa kama. Tumingin ako sa kanya, isang tinging malamig at matalas na parang scalpel, hinihiwa ang maskara ng isang mabait at disenteng tao na suot niya sa loob ng isang dekada. Victor, itago mo na ang iyong murang palabas. Pagkakamali. Malinaw na nakunan ng kamera ng surveillance ang inyong mga mukha sa balkonahe na may apoy sa likuran. Ang inyong mga boses, na humihiling na patayin ako para sa kayamanan. Sasabihin mo bang ginawa ito nga artificial intelligence? Kung mayroon ka pang natitirang kahit isang patak ngang dangal, tumayo ka ng tuwid at harapin ang batas. Huwag kang gumapang na parang duwag sa aking paanan. Si Bernardo, na nakasandal sa dingding at nakikitang pinapahiya ang kanyang anak, ay sinubukang iligtas ang huling natitirang dangal, hinampas niya ang mesa, sinusubukang iunat ang kanyang lig upang maibalik ang kanyang autoridad bilang vice-presidente. Andrea, huwag kang mag-eskandalo sa boardroom na ito, gamit ang ilang pirasong papel na hindi pa nakukumpirma ngang investigador. Kahit na iniwan ng iyong ama ang korporasyon sa iyo, ako pa rin ang vice-presidente. Ako ay isang shareholder. Anong karapatan mong hilingin na tanggalin ako at si Victor? Hindi pa bumoboto ang board of directors. Hindi ako nakmadaling sumagot sa kanya. Lumingon ako kay Tito Miguel. Agad na humakbang pasulong ang bihasang abogado. Binuksan ang kanyang itim na portfolio at inilabas ang isang pakete ng mga dokumento na may maliwanag na pulang selyo ng isang notaryo publiko. Ang boses ni Miguel ay kalmado at matatag, ganap na pinapawi ang kayabangan ni Bernardo. Ginong Bernardo, mga kagalang-galang na shareholder. Batay sa huling habilin at general power of attorney na isinagawa ng yumaong chairperson bago siya mamatay, si Ginang Andrea ang legal na tagapagmana ng 100% ng personal na shares ng chairperson, kasama ang mga shares na pag-ari na ni Andrea. Siya ngayon ang absolute majority shareholder na kumokontrol sa 65% ng lahat ng shares ng Asenso Group, alinsunod sa Revised Corporation Code of the Philippines at sa kasalukuyang bylaws. Bilang isang controlling shareholder, si Ginang Andrea ay may buong karapatang tanggalin sa tungkulin ang sinumang miyembro ang board of directors kung may matuklasang financial malfeasance na nagdudulot ng malubhang pinsala nang hindi na kailangang mahintay ang boto mula sa mga minority shareholder.
Buong lakas na inihagis ni Miguel ang mga dokumento sa mesa at itinulak ito patungo kay Bernardo. At dahil sa mga ebidensya ng pagtatayo ninyong nga shell company at pagkuha ng daan-daang milyong piso, pati na rin ang pagpirma ni Victor sa mga pagkangkontrata para sa mga materyales sa konstruksyon, ang pinsalang idinulot ay lumampas na sa saklaw ng revised penal code. Ang desisyon pagtanggal ay epektibo kaagad. Wala na kayong legal na karapatang manatili sa silid na ito. Muling umugong ang silid. Nagsimulang magbulungan ang mga shareholder. Ang matingin na dating nagpapahayag ang takot kay Bernardo ay napalitan na ngayon ang paghamak at galit. Lubos nilang naunawaan, sa sandaling inilabas ngang tunay na tagapagmana ang kanyang mabarahan na may hindi matututulang ebidensya. Ang kapalaran ng mag-ama ay tiyak na, kayo. Nagsapwatan kayo para sirain kami. Victor, ang iyong legal na asawa. Ang ari-ariang naipon sa kasal ay conjugal. Gusto mo kaming paalisin dito? Huwag kang mangarap. Ididemanda kita. Kukuha ako pinakamahuhusay na abogado. Idedemanda? Akala mo ba takot ako sa iyong mga demanda? Bigla akong tumayo. Ipinatong ang aking mga kamay sa mesa. Dinadaig siyang aking presensya. Ipinapalam ko sa iyo na ang reklamong frustrated murder at large-scale estafa ay nasa mesa na ng direktor ng NBI. Ang imigrasyon. Lookout Bulletin Order. Ilbo. At emergency freeze order para sa iyo, at sa iyong anak ay epektibo mula kaninang. Alas 7 ngang umaga. Wala na kayong matatakbuhan. Lumingon ako at nagbigay ng senyas sa security na naghihintay sa labas ang pinto. 4 na matatangkat na lalaki na nakaitim na suit ang agad na pumasok at dumiretso kina Bernardo at Victor. Pakiusap, ilabas ninyo ang dalawang dating ehekutibong ito mula sa gusali, kunin ang lahat ng kanilang mga ID, susingang sasakyan ng kumpanya, at agad na i-seal ang kanilang mga opisina. Kung kahit isang dokumento ang mawala, papanagutin ko ang lahat. Andy, hindi ka maaring maging ganito kawalang puso. Pakiusap. Alalahanin mo kung paano kita inalagaan sa loob ng 10 taon, kung paano ako nagparaya sa iyo, kung palalayasin mo ako, paano ako mabubuhay. Hindi pa natatapos ang kanyang mga pagsusumamo nang hawakan siya ng mga guwardiya sa braso at kinalatkat palabas. Si Victor ay desperadong pumipiglas. Ang imaheeng isang elegante at makisik na direktor ay ganap na nawasak. Ang natira na lamang ay isang duwak na sinusubukang kumapit sa hindi umiiral na awa. Ang aking biyenan ay maputla na parang papel. Wala na siyang lakas kahit na para magmura. Sumunod na lang siya nang dalhin. Siya magaguwardiya palabas na silit. Nang sumara ang mga pinto ng boardroom, pinuputol ang mga kaawa-awang tunog ng mag-amang iyon. Bumalik ang nararapat na solemnidad sa silid. Dahan-dahan akong umupo sa aking silya. Tinitingnan ang mga shareholder na natahimik sa takot. Alam kong marami sa mga nakaupo rito ang sanay na sumunod sa kung saan umihip ang hangin. Ang mga nagbabalak sumipsip kay Bernardo. Iniisip na patay na ako. Magino. Ang insidente kaninang umaga ay maaring ituring na paglilinis ng korporasyon mula sa nabubulok na tumor. Mula sa sandaling ito, ako, si Andrea de la Cruz, ay opisyal na nanunumpa bilang chairperson ng Board of Directors ng Ascenso Group. Lahat ng mga naudlot na proyekto ay agad na sisimulang muli. Ang internal audit team ay magtatrabaho araw at gabi upang suriin ang lahat ng mga libro ng account sa nakalipas na 3 taon. Ang managbulak-bulagan sa mga kriminal na gawain ni Bernardo at ng kanyang anak, kung kusanglop kayong amin at isasauli ang mga nawawalang pondo, isa sa alang-alang ko ang pagbibigay ng kaluwagan. Ngunit kung susubukan ninyong itago ito, ang inyong katapusan ay magiging eksaktong katulad ng 2 pinalayas kanina. Tapos na ang pulong. Ang aking pahayag ay matalas at malamig. Walang nangahas na magsalita laban dito. Tahimik nilang inayos ang kanilang madokumento. Yumuko sa akin bilang pakbati. At umalis sa silid. Nang kami na lang ni Tito Miguel ang natira sa malaking silid, bahagya akong sumandal sa likod ng silya at huminga ng malalim. Ang napasong kamay sa ilalim ng aking Amerikana ay nagsimulang kumirot ng may matinding sakit. Ngunit sa aking puso ay nag-aalap ang ganap na kasiyahan. Ang unang hakbang ay naging isang ganap na tagumpay. Ibinigay ko sa kanila ang isang nakamamatay na suntok kung saan sila pinakanag-aasam ng kapangyarihan.
Pagbalik sa personal na opisina ning chairperson, kung saan kahapon pa ay naroon ang anino ng aking ama, tahimik akong tumayo sa harap ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang abalang daloy ng nasasakyan sa lungsod. Ang pakiramdam ng kawalan ay may halong nag-alap na determinasyon. Naibalik ko ang kontrol. Ngunit ang maugat neng makamandak na buto na itinanim ni Bernardo at Neng kanyang anak sa korporasyon ay kailangan pa ring bunutin. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Tito Miguel kasama ang isang lalaki na nasa 50 anyos, na may makapal na salamin, at maingat na kumikilos. Ito si Antonio, ang pinuno ang Internal Audit Department, isang taong ganap na tapat na lihim na sinanay ang aking ama sa loob ang 15 taon. Magandang araw, Madam Chair. Alinsunod sa inyong utos at sa utos ni Attorney Miguel, ang aming independent audit team ay hindi natulog sa loop and 3 gabi upang suriin ang lahat ng mga dokumento sa pananalapi ng mga proyektong pangkonstruksyon ng subsidiary na pinamumunuan ni Victor sa ilalim ng direktang pamamahala ni Bernardo. Antonio, diretsuhin mo na. Anong mga pamamaraan ang ginamit nila upang iwasan ang sistemang kontrol ng korporasyon sa nakalipas na 6 na buwan? Inilagay ni Antonio sa aking mesa ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Bawat pahina ay malinaw na minarkahan ng mga matingkat na pulang label. Ang kanilang mapamamaraan ay napaka-sopistikado. Madam Chair, ginamit ni Bernardo ang mga proyekto sa real estate upang pataasin ang halaga ng mga materyales sa konstruksyon ng 3 beses kumpara sa presyo sa merkado. Hindi sila direktang bumili mula sa mga matagal ng kasosyong korporasyon, ngunit nagtayo ng 8 peking kumpanya, mga supplier ng materyales sa konstruksyon, na nakarehistro sa mga liblib na rehiyon. Ang malegal na direktor ng mga kumpanyang ito ay mga mahirap na manggagawa na binabayaran nila ng ilang libong piso kada buwan para gamitin ang kanilang nga pangalan. Si Victor, bilang direktor ng subsidiary, ang nag-apruba sa lahat ng makontratang ito. Ang parangang korporasyon ay legal na inilipat sa mga account ng mga pagkangkumpanyang ito. Pagkatapos, sa loop lamang ng 24 na oras, ang nga pondong ito ay hinati-hati at inilipat sa 12 ng nga pansamantalang account bago mapunta sa mga personal na account sa mga dayuhang bangko na binuksan sa pangalan ng mamalayong kamag-anak ni Bernardo. At paano ang kalidad ng konstruksyon? Isang kalamidad, Madam Chair. Bumili silang ng depektibong bakal at semento na hindi sumusunod sa mga teknikal na pamantayan. Ang malaking pakakaiba sa pagitan ng halaga ng tunay at depektibong materyales iyan ang pera na ibinulsa nila. Kung hindi tayo makikialam sa tamang oras, sa loob ng ilang taon, kapag naibigay na ang maproyektong ito, ang panganib ng paguhong nga gusali ay 100%. Sa panahong iyon, ang reputasyon ng Asenso Group ay ganap na masisira. Ikinuyom ko ang aking mga kamao, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking mga palat hanggang sa magdugo. Ang mahalimaw na ito ay hindi lamang gusto ng pera. Gusto nilang sirain ang pinahirapan ng aking ama sa buong buhay niya. Handang isakripisyo ang buhay ng libu-libong tao sa hinaharap upang matugunan ang kanilang walang hanggang kasakiman. Si Tito Miguel, na nakatayo sa tabi, ay tinanggal ang kanyang salamin at dahan-dahang pinunasan ito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iisip at panghihinayang. Andy, alam mo ba na 15 taon na ang nakalipas, si Bernardo ay lubog sa utang sa sugal, ang kanyang negosyo ay bumaksak, at hinahabol na siyang mga sindikato. Ang iyong ama, dahil sa awa sa isang kaibigang bigo, ay nagbayad ng malaking halaga upang bayaran ang kanyang mga utang. Kinuha siya sa kumpanya at binigyan pang ilang shares upang mapanatili niya ang kanyang dangal sa lipunan. Ngumisi ako ng mapait. Isang malupit na kabalintunaan ng kabutihan. Ang kwento ng ahas at ng magsasaka. Binayaran itong aking amang kanyang buhay. At halos ako na rin, para patunayan iyon. Ang kasakiman ng tao ay isang itim na butas na hindi mapupunan ng pasasalamat. Siya ay naligtas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi siyang nainggit sa tagumpay ng aming pamilya. Itinuring niyang isang kahihiyan ang tulong ng aking ama, kaya't nagtanim siya ng sama ng loob, nahihintay lamang ng pagkakataong kumagat. At ang sandaling iyon ay ang aking pagpapakasal sa kanyang anak. Lumingon ako kay Antonio na may isang tinging na gayelo, walang kompromiso. Antonio,
ay package mo ang lahat ng audit reports na ito at direktang ipasa sa National Bureau of Investigation. Humiling ng agarang pag-freeze sa lahat ng assets ng 8 pekang kumpanyang ito. Lahat ng proyektong inaprubahan ni Victor ay freeze. Mag-imbita ng mga independenteng eksperto para sa isang kumpletong muling pagsusuri sa kalidad ng mga materyales. Gusto kong wala silang matitirang kahit isang butas para sa mga dahilan. Masusunod, Madam Chair. Sisimulan ko na kaagad. Nang umalis si Antonio sa opisina, kami na lang ni Miguel ang natira. Tiningnan niya ako ng may halong sakit at pagmamalaki. Talagang nagmature ka na, Andy. Kung buhay lang ang chairperson, tiyak na ipagmamalaki niya ang iyong determinasyon. Ngunit mag-ingat ka, ang manasusukol ay karaniwang kumakagat ng nakamamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako ang inosenteng batang babae na madaling lokohin. Malinaw ang mamapagnanakaw ni Bernardo. Ngunit gusto kong malaman kung saan ginastos ng hayop na asawa kong iyon ang maruming pra sa likod ko sa lahat ng mga taon. Hindi ako naniniwala na ang isang taong sakim ay makukuntento sa pagiging isang masunuring asawa. Utusan mo si Dante, ang pinunong seguridad, na mag-imbestiga ng malalim sa kanyang personal na buhay. Gusto kong malaman ang lahat. Tumango si Miguel at tahimik na lumabas. Naiwan akong nakaupo sa silya ng pangyarihan. Nakatingin sa larawan ng aking ama na nakatayo ng marangal sa mesa. Nagsisimula pa lang ang laro ng pagtanggal ng mamaskara sa matraidor. Kung ano ang utang nila sa aking pamilya. Sisingilin ko hanggang sa huling sentimo. 3 araw pagkatapos ang paglilinis sa Board of Directors, ang buong Asenso Group ay pumasok sa isang yugtoeng walang katulad at malawakang paglilinis. Si Bernardo at Victor ay palaging ipinapatawag sa NBI para sa mga interogasyon. Ang kanilang mga bank account ay malapit ng ma-freeze. Nagpapanik sila na parang manggadaga sa isang masikip na hawla. Desperadong nahahanap ng paraan palabas, ngunit lahat ng daan ay sarado. Nang araw ding iyon, pagkatapos ang tanghalian, kumatok si Dante, ang pinuno ng seguridad ng korporasyon, at pumasok sa aking opisina. Nagdala siya ang isang malaking selyadong brown na sobre. Hindi tulad ng kanyang karaniwang kahinahunan, ang mga kilay ni Dante ay makasalubong, nagpapakita ng malinaw na galit. Madam Chair, alinsunod sa inyong utos? Nagsagawa kami ng investigasyon sa buong skedule, mga personal na koneksyon, at mga nakatagong financial flows ni Victor sa nakalipas na 3 taon. Ang aming natuklasan ay talagang lumampas sa lahat ng hangganan ng kabastusan. Ihanda ninyo ang inyong sarili bago tingnan ang mga dokumentong ito. Kinuha ko ang sobre at malamig na pinunit ang selyo. Matapos malampasan ang gabing halos sunugin ako ng buhay. Tumigas na ang aking puso. Wala nang makakagulat o makakapagpayak sa akin. Inilabas ko ang isang tumpok nga larawan at bank statement. Agad na tumambad sa akin ang isang larawang kinunan sa isang elite residential complex sa Rockwell. Ang aking asawa ang laging nagpapanggap na isang perpektong pamilyadong tao at nagsasabi ng matatamis na salita ng pag-ibig sa kanyang asawa ay nakangiti ng malapat, hawak ang isang batang lalaki na mga 3 taong gulang. Sa tabi niya ay isang batang babae, sunod sa moda, na may mamahaling Hermes bag sa kanyang kamay. Muha silang isang masayang pamilya na namamasyal sa parke. Ang susunod na larawan isang birth certificate. Pangalan NG Ama. Victor Bernardo Reyes. Pangalan NG Ina. Elisa Santos. Ang bata ay 3 taong gulang. Ibig sabihin, matagal na panahon na niya akong niloloko. Mayroon na siyang kabit sa labas. At mayroon na siyang anak sa labas. Binaliktad ko ang mapahina ang bank statement. Ang perang ninakaw mula sa mga shell company ng biyenan ko. Isang malaking bahagi nito ay inilipat sa mga account ng kabit na ito, si Eliza. Sa perang ito, na pinahirapan Asenso Group, bumili silang isang penthouse na nakakahalaga ng mahigit 70 milyong piso, na nakapangalan sa kanya. Buwan-buwan. Daan-daang libong piso ang inilipat sa kanya para sa shopping, paglalakbay, at buhay reyna. Napakalaking kabalintunaan. Ako, ang legal na asawa, na nagtatrabaho araw at gabi para suportahan ang paglagong korporasyon, ay itinuring na isang makina lamang para kumita ng pera.
At ang maruming linta na ito ay ginamit ang pera ang aking pamilya para suportahan ang isang kabit at magtayo ang isa pang pugat ng pamilya. Nga hayop, sabi ko sa pagitan ng aking mangipin at buong lakas na inihagis ang mga larawan sa mesa. Ang galit ay sumabog na parang bulkan, ngunit agad ding napawingang isang nagyayalong katinuan, hindi ako umiyak. Walang ni isang luhang pumatak para sa hayop na iyon. Tanging ganap na pagamak at isang plano para sa isang mas malupit na paghihiganti ang nagsimulang umusbong sa aking isipan. Dante, nasaan sila ngayon? Alam ba ang kabit na iyan na malapit nang arestuhin si Victor? Madam Chair. Agad na tumakbo si Victor sa penthouse na iyon pagkatapos matanggal sa korporasyon upang magtago mula sa press at mga investigador. Mukhang natataranta na ang Eliza na ito. Bahagyang na-freeze na ang mga bank account ni Victor. Nakuha namin ang impormasyon. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mga real estate agent para agad na ibenta ang penthouse. Ay liquidate ang mga ari-arian. At tumakas sa ibang bansa kasama ang pera. Isang nagyayelong ngiti ang lumitaw sa aking mga labi, puno ang uhaw sa dugo. Akala nila, kasing dali lang ang pagbaliktad ng palat ang pag-liquidate ng asset. Nakalimutan nila kung sino ang kanilang kinakalaban. Agad na makipag-ugnayan kay Miguel. Kunin ang lahat ng ebidensya na ang pera para sa pagbilingang apartment na ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw at pandaraya. Magayin tayo ng isang agarang petisyon sa korte at sa NBI na humihiling ng mga emergency measure, ay freeze ang lahat ng account ni Elisa Santos at agad na ICC ang penthouse na ito. Walang ni isang ari-arian na binili gamit ang maruming perang Asenso Group ang dapat makalusot. Masusunod, aasikasuhin ko ito ngayon din. Sandali. Pinigilan ko si Dante. Ang aking tingin ay kasing talas ng kutsilyo. Bukas, ihanda mo ang isang security team para sa akin. Hayaan silang mag-impake. Hayaan silang mag-ayos ng mamaleta. Kapag akala nila ay makukuha na nila ang pera at makakatakas, personal akong pupunta sa penthouse na iyon. Gusto kong personal na tanggalin ang maskarangang hayop na asawa kong iyon sa harap mismo ng kanyang kabit. Gusto kong makita kung paano sila makakagatan sa isa't isa kapag nawala na sa kanila ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nagtatrabaho kasama ang legal team. Lahat nege legal na dokumentasyon ay perpektong inihanda. Ang petisyon para sa legal separation upang tuluyan siyang alisan ng karapatan sa anumang conjugal properties, kasama ang patong-patong na kasong kriminal tulad ng frustrated parricide at large-scale estafa. Lahat ay maayos na inilagay sa mga folder. Nahabi ako ang isang higanteng lambat. At ngayon na ang oras para higpitan ito upang hindi na sila makahinga. Kinaumagahan. Maliwanag ang langit sa Maynila. Naksuot ako ang isang itim na bestida. Naksuot ang isang matikas na suit. At sumakay sa aking Rolls Royce. Patungo sa isang elite na condominium sa Rockwell. Sa aking makamay ay ang mapaupasyang follow na matukumento. Ngayon, kukunin ko sa kanila ang lahat mula sa pera at dangal hanggang sa huling mailusyon ng kalayaan. Ang paghihiganti ay hindi magtatapos sa boardroom. Wawalisin nito ang lahat ng dumi na maingat nilang itinago. Maghintay ka, Victor. Sa lalong madaling panahon, sa halip na luha, dugo ang iyak mo. Ang itim na Rolls Royce ay dahan-dahang dumausdos sa makinis na aspalto patungo sa Elite Residential Complex. Nakaupo ako sa likurang upuan. Malamig ang tingin sa bintana. Asul ang langit ngayon. Maliwanag ang sikat ng araw. Isang magandang araw para simulan ang pangangaso. Sa likod ng aking sasakyan, ay may dalawang fan ng security ng korporasyon na may isang dosenang matitipunong guardia at ang legal team na pinamumunuan ni Miguel. Pagpasok pa lang namin sa pangunahing lobby, ang building manager, nang makita ako, ay yumuko ng mababa. Nang nasa aking mga kamay na ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pera para sa pagbili ng penthouse ay pag-ari ng Asenso Group at ang utos ng korte para sa agarang pag-aresto sa ari-arian. Ang buong administrasyon ng gusali ay napilitang makipagtulungan kaagad. Binuksan nila para sa amin ang VIP elevator, at umakyat kami diretso sa pinakamataas na palapak. Nakasara ang eleganteng pintong ng penthouse. Hindi ko na kailangang mag-doorbell. Lumapit si Dante at ginamit ang isang espesyal na keycard na ibinigay lang ng manager upang buksan ang lock. Isang tunog ang narinig. Bumukas ang pinto,
Nagpapakita ngang isang eksena ngang kaguluhan sa loop. Sa gitna ng malaking sala, na may puting marmol na sahig, ay nakalat ang dose-dose ng nga branded na maleta ng iba't ibang laki. Ang maaparador at istante na may mga bag ay nakabaliktad. Si Eliza, ang kabit ng aking asawa, ay nakmamadaling isiniksik ang nga tumpok ng dolyar, maalahas na diamante, at mga relo sa isang maliit na maletang Louis Vuitton. Sa isang sulong silit, si Victor ay abalang tumatawag sa telepono. Basaeng pawis ang kanyang nu. Ang kanilang anak ay nakaupo sa alpombra. Yakap ang isang mamahaling electronic toy. Kailangan mong ilipat ang perang iyan ng mas mabilis sa akon sa Singapore. Wala akong pakialam sa komisyon. Ilipat mo lahat kaagad bago isara ng bangko ang nga outgoing transaction. Bilis. Tanga. Nang makitang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ngang taong nakaitim, nagulat si Victor at nabitawan ang kanyang telepono. Ang screen ay nabasag sa marmol na sahig, malakas na sumigaw si Eliza. Likas na niyakap ang maletang puno ngang dolyar at diamante. Nang maktama ang kanilang nga mata sa aking malamig na tingin. Nakatayo ako sa pintuan. Makakrus ang mabraso. Walang natirang kahit isang patak ng dugo sa kanilang mga mukha. Andy, paano mo nalaman ang lugar na ito? Paano ka nakarating dito? Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot na pumasok sa aking personal na bahay kasama ang isang grupong nga tao? Ang iyong personal na bahay. Ngumisi ako ng may pahamak. Dahan-dahang naglalakat sa gitnang sala. Ang tunog ng aking mga takong ay umalingaw-ngaw ng malakas at nagbabanta. Victor, tila nakalimutan mo kung kaninong pera ang ginagastos mo. Ang para sa penthouse na ito na nakakahalaga ng 70 milyon, para sa mga branded na bag na nakalat sa sahig, at para sa lahat ng dolyar na iyon na mahigpit na hawak ng iyong kabit, lahat ng iyan ay pinahirapan ng dugo at pawis. Nilimas mo ang kumpanya ng aking pamilya para maktayo ang pugat kasama ang maruming babaeng ito. Akala mo hahayaan ko lang kayong kunin ang pera at lumipat sa malalayong lugar? Nang marinig ang aking mga salita, tila bumalik ang kaunting kumpiyansa ni Eliza. Tumayo siya. Inayos ang kanyang marangyang buhok at itinaas ang kanyang baba. Tinitingnan ako nang may hamon ng isang nakwagi sa digmaan ng pag-ibig. Ikaw si Andrea de la Cruz? Oh, marami akong narinig tungkol sa iyo mula kay Victor. Ano ngayon kung matalino ka at mayaman? Nasusuka pa rin ang asawa mo sa iyong malamig na muha. Kaya siya lumapit sa akin. Nakapangalan sa akin ang apartment na ito. Mayos ang lahat ng dokumento. Anong karapatan mong pumasok dito? Akala mo dahil malakas ka, pwede kang mang-apingang tao. Tatawag ako ngang pulis ngayon din. Hindi ko man lang pinansin ang babaeng ito. Ang maganitong babae ay maparasito lamang. Hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng laway. Tumango ako kay Tito Miguel. Agad na humakbang pasulong ang bihasang abogado at inihagis sa salamin na mesa ang isang tumpok ning madokumento na may pulang selyo en korte at ng NBI. Eliza, tingnan mong mabuti. Ito ay isang writ of preliminary attachment para sa agarang pag-freeze ng lahat ng bank account na nakapangalan sa iyo. Eti tuwang gutos para sa pag-aresto sa ari-arian. Patsikula, ang penthouse na ito. Nagbigay kami ng sapat na ebidensya na ang perang ginamit mo sa pagbili ng apartment, mga sasakyan, at mga branded na gamit ay nakmula sa pagnanakaw at pandaraya na ginawa ni Victor Reyes. Ayon sa batas, lahat ng ari-ariang ito ay ebidensya at kukumpiskahin upang ibalik sa Asenso Group. Mula sa sandaling inilabas ang utos na ito, wala kang pag-ari kahit isang sentimo. Nanlaki ang mata ni Eliza. Kinuha niya ang mga papel mula sa mesa at mabilis na binasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang mga papel sa sahig. Lumingon siya kay Victor. Sumisiga. Victor, anong ibig sabihin nito? Sabi mo malinis ang perang ito. Sabi mo pinahirapan mo ito. Sabi mo pagkatapos ng paglilipat ng panggalan, ako na ang magiging ganap na may-ari. Bakit na-freeze lahat ng account ko? Hindi ako makapagbayad gamit ang card. Kaninong gumaga? Dahil ba lahat sa kanya ito? Eliza, huminahon ka. Ako, hahanap ako ng paraan. Huwag kang makinig sa kanyang ngabanta. May paraan ako. Anong paraan? Pinutol ko siya. Ang aking boses ay kasing talas ang labaha.
Paraan para tumawag at magmakaawa sa mga real estate agent na ibenta ang apartment sa mababang presyo para makuha ang pera at tumakas sa Singapore? Victor, masyado kang inosente. Ang Imigrasyon Lookout Bulletin Order para sa iyo ay epektibo na. Kinansela na ang iyong pasaporte. Ang aking security team ay nagbabantay na sa airport mula pa kagabi. Saan ka pupunta? Diretso sa impyerno. Andy, nakmamakawa ako sa iyo. Saktan mo ako. Murahin mo ako. Kahit anong gusto mo, pero may maliit akong anak. Mag-iwan kang kaunting pera para sa kanyang ina para mabuhay. Pakiusap. Kahit papaano, asawa mo ako. Hindi mo maaring sunugin ang lahat ng tulay at itapon kami sa kalye ng walang dala. Pakiusap. Bigyan mo ako ng paraan para makatakas. Lumuhod siya sa harap ko. Niyakap ang aking magabinti at humagulgol. Ang itsurangang kawaawang duwak na ito, na nakmamakawa sa asawang binalak niyang sunugin ng buhay para bigyan siya ng pera para sa kanyang kabit, ay nagdulot sa akin ng matinding pakasuklam. Buong lakas ko siyang sinipa. Itinulak palayo. Huwag mo akong hawakan ng iyong maruruming kamay. Sunugin ang matulay. Nang ikulong mo ang pinto at sinunok ang bahay para sunugin ako ng buhay. Naisip mo ba ang ating madamdamin? Nang yakapin mo ang iyong kabit at bumili ng lampin para sa iyong anak sa labas gamit ang pera ng aking ama. Naalala mo ba ako? Binigyan mo ba akong paraan para makatakas? Ang hindi kita patayin ngayon ay isang malaking biyaya na. Lumingon ako sa magwardiya sa paligid. Dante, kunin ang lahat ng cash, alahas, branded na bag, at mahalagang bagay sa apartment na ito. Lahat ng ito ay pag-ari ng korporasyon. Pagkatapos, itapon ninyo silang tatlo palabas. Pinapayagan lamang silang umalis suot ang damit na nasa kanila. Walang ni isang sentimo pa. Agad na humakbang pasulong ang magwardiya at kinuha ang malatang Louis Vuitton. Mula sa makamay ni Eliza, sumigaw siya na parang bali. Sinubukang kalmutin ang nga security, ngunit agad siyang pinigilan at itinumba sa sahig. Ang bata ay nagsimulang umiyak sa takot. Si Victor ay nakuyom sa isang sulok, hawak ang kanyang ulo. Hindi man lang sinubukang lumaban. Magnanakaw kayo, ibalik ninyo ang pera ko. Ididemanda ko kayo. Sigaw ni Eliza. Ang luha at sipon ay kumalat sa kanyang mamahaling makeup. Malamig akong lumakat sa ibabaw niya. Huminto sa pintuan at binigyan sila ng huling tingin. Magdemanda ka, hinihintay ko. Pero bago ka pumunta sa korte, mahanap ka muna ng tulay na matutulugan mo ngayong gabi. Nagsisimula pa lang ang laro ng pakawalang ng lahat. Tinitikman niyo pa lang ito. Lumabas ako ng penthouse. Ang mga sigaw at iyak ay naiwan sa likod ng sumara ang mabigat na pinto. Isang pakiramdam ng ginhawa ang kumalat sa aking dibdib. Alam kong hindi sila basta-basta susuko. Ngunit kung walang pera, sila ay mga mababangis na hayop na lamang, na may mga tanggal na pangil at kuko. Tulad ng aking inaasahan, nang masukol. Kumagat sila sa pinakabaliw na paraan. Walang isang sentimo, walang tirahan, at may wasak na dangal. Ginamit ng mag-ama ang pinakamaruming pamamaraan mula sa mundo ng krimen. Ngunit nakalimutan nila, hindi ako isang marupok na bulaklak sa isang greenhouse, kundi isang taong bumangon mula sa abo. Noong Lunes ng umaga, pagpasok ko sa lobby ang punong tanggapan ng Asenso Group. Isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa akin. Dose-dose ng maguns, na may magatatu at nakaitim na t-shirt, ang nagsisiksikan sa harap ng pangunahing pasukan. Nahagi sila ng malatang ang pulang pintura sa masalamin na pinto at sa logo ng korporasyon. Dugo ang baboy at mabahong basura ng isda ang nakalat sa lahat ng dako. Pinupuno ang buong kalye ng hindi matiis na amoy. Sa hitna NG grupo na ito ay nakatayo si Bernardo. Gusot ang kanyang damit. Ang kanyang muka ay itim. Sa kakulangan, NG, tulog at galit. Hawak niya ang isang megaphone. Sumisiga ang nga maruruming salita upang makuha ang atensyon ng madumadaan at ng press. Ibalik ninyo ang hustisya sa akin. Ang masamang Andrea de la Cruz na iyan ay gumawa nga pekeng akusasyon at ninakaw ang kumpanya mula sa amin ng aking anak. Tingnan ninyo lahat, pinatay niya ang kanyang ama at inagaw ang kapangyarihan.
Pinalayas niya ang kanyang asawa at biyenan sa kalye para tumakas kasama ang pera patungo sa kanyang kabit. Ang Asenso Group ay isang pugat ng mamanloloko na hindi nagbabayad ng sahot sa mamanggagawa at sinisipsip ang kanilang dugo. Andrea, lumabas ka. Ang security guard ng korporasyon ay nakahanay. Nagtatago sa likod ang masild upang hindi makapasok ang maguns. Nagahari ang kaguluhan. Halo-halong mga sumpa. Ang tunong nga sirena ngang sasakyan isang kasuklam-suklam na palabas upang dungisan ako. Nagaalalang humakbang si Dante. Tinatakpan ako. Madam Chair, huwag kayong lumabas. Nag-hire siyang nga profesional na siga. Sinasadya nilang gumawa ngang iskandalo upang bigyan ng pressure ang ating mga stock at pilitin kayong makipagkompromiso. Tumawag na ako sa PNP SWAT. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Nakatayo ako. Pinapanot si Bernardo sa pamamagitan ng salamin na punong pulang pintura. At isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Huwag ninyo silang pigilan. Hayaan silang manira. Hayaan silang sumiga. Hayaan ang mga mamahayag na kumuhang maraming video. Habang mas nagwawala sila, mas mabigat ang kasong disturbance of public order at malicious mischief na isasampa sa kanila. Utusan mo ang nga tao na kunan ngang litrato ang mukha ngang lahat ng nahahagis ng pintura, at i-assess ang pinsala. Ngunit hindi natapos sa pisikal na pag-atake ang lahat. Si Victor, ang aking walang kwentang asawa, ay gumamit ng social media. Kalahating oras pagkatapos ang pag-atake sa opisina, sa maraming sikat na forum at malalaking grupo, sabay-sabay na lumitaw ang isang mahabang post na may umiyak na video ni Victor. Ako si Victor Reyes, asawa ng chairperson ng Asenso Group. Ginagawa ko ang video na ito habang nagtatago. Tinanggalan ngang lahat ng ari-arian at malupit na pinalayas sa bahay. Ang aking asawang si Andrea, upang pagtakpan ang kanyang mapagtataksil at angkinin ang lahat ng shares ng pamilya, ay siya mismo ang nagsimula ngang sunok upang akusahan kami ng aking amang ang pagtatangkang pagpatay. Sinuhulan niya ang mga abogado at auditor upang gumawa ang kaso ang pagnanakaw at ilagay kami sa isang sulok. Pakiusap. Tulungan ninyo akong iligtas ang aking pamilya. Pakiusap. I boycott ang Asenso Group. Ang post ay na-promote. Ginamit ang libu-libong nga bot para sa ma-repost at komento upang idirekta ang opinyon ng publiko. Sa post, inilakip din niya ang mga pekang larawan kung saan ako ay di umano'y nahahapunan at pumapasok sa isang hotel kasama ang isang dayuhan. Ang mga netizen, na mahilig sa maiskandalo, at hindi alam ang katotohanan, ay nagsimulang makbato ngang putik sa akin. Ang mga stock ng Asenso Group, sa umagang kalakalan pa lang, ay namula na, mabilis na bumabagsak, sa emergency meeting room. Nagsimulang magpakita ang malinaw na pag-alala ang mga miyembro ang board of directors. Hinampas ni Tito Miguel ang mesa. Ginagawa nilang biktima ang sarili nila. Gusto nilang gamitin ang pressure ng publiko upang pilitin ang mga investigador na pabagalin ang pag-usat ng kasong kriminal at pilitin tayong umupo sa negosasyon para bawiin ang reklamo. Madam Chair, kailangan nating agad na magsagawa ng isang press conference at ilabas ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Nakaupo ako, pinapaikot ang isang panulat sa aking mga kamay, ang aking tingin ay nakakatakot na kalmado. Habang tinitingnan ang graph ng bumabagsak ng mga stock, hindi lang ako nag-aalala, kundi nakikita ko ito bilang isang gintong pagkakataon. Tito Miguel, hindi kailangan ng press conference. Kung magpapaliwanag tayo ngayon, iisipin ngang, maatao na naglilinis lang tayo ng ating pangalan. Hayaan siyang magsaya. Hayaan ang post na iyon na kumalat ng mas malawak. I record ang lahat ng mga URL address. Ay notaryo ang lahat ng nga website at pagkakakilanlan ng nga nakakalat ng paninirang puri na ito. Cyberlibel at pagdudulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya ng isang negosyo. Sapat na iyon para sa isang bagong kasong kriminal. Lumingon ako sa financial director na may isang nagyayelong ngiti. Ihanda ang reserbang cash ng korporasyon dahil bumagsak ng husto ang mga stock dahil sa mga maruruming sismis. Ito na ang tamang panahon para bilhin ang sarili nating mga stock sa mababang presyo. Si Bernardo at ang kanyang anak mismo ang naglilinis ng daan para sa akin upang bilhin ang mga natitirang stock. Kapag lumabas na ang katotohanan,
Tataas ang mastok, at kikita tayo ng malaki. Ang matao sa silid ay tumingin sa akin ng may pakamangha, na may halong pahanga. Naunawaan nila na hindi na nila kaharap ang isang spoiled na anak ng tatay, kundi isang general, handang gawing sariling kalamangan ang anumang sandatang ng kaawe. Tungkol naman kina Bernardo at Victor, hayaan natin silang maglaro pa ng kaunti. Gustong kawaing kompromiso. Magaling. Bibigyan ko silang maling pag-asa para sila mismo ang mahukayin kanilang sariling libingan. Ang pananahimik nga. Asenso Group sa gitna media attack ay nagpaniwala kina Bernardo at Victor na natakpuan na nila ang aking kahinaan. Sigurado silang natakot ako sa pagbagsak ng gastok at pakasira ng reputasyon, kaya't umatras ako. Upang pabilisin ang pressure, si Bernardo mismo, sa pamamagitan ng isang kilalang lider ng sindikato, ay nag-ayos ng isang lihim na negosasyon. Sumang-ayon ako, ngunit hindi ako personal na pumunta. Ipinadala ko si Tito Miguel bilang legal na kinatawan na may isang draft ng settlement agreement sa isang tahimik na cafe sa labas ng lungsod. Sinusubaybayan ko ang pulong sa pamamagitan ng isang mikrokamera na nakakabit sa panulat sa diaket ni Miguel. Sa screen, sina Bernardo at Victor ay lumitaw na gusgusin. Ngunit napakayabang ng kilos. Nakaupo sila. Nakadekwatro. Nakatingin kay Miguel mula sa itaas. Ano, Miguel, sumuko na ba sa wakas ang babaeng iyon? Sabi ko na nga ba. Ang babaeng lumilipat ng mataas, masakit ang baksak. Akala niya matatakot niya kami sa ilang pekeng papel. Ngayon na bumaksak na ang mastok ng bilyon-bilyon, natakot siyang mawalan ng upuan. Napanatili ni Tito Miguel ang kanyang kahinahunan at itinulak kay Bernardo ang isang makapal na kontrata. Hindi nais ni Chairperson Andrea na magpatuloy ang pakalugingang kumpanya dahil sa mga iskandalo ng pamilya. Sumasang-ayon siyang bawiin ang nga kasong kriminal na frustrated murder at estafa. Bilang kapalit, dapat ninyong agad natanggalin ang lahat ng mapanirang puri na mga post sa social media at itigil ang panggugulo sa opisina ang kumpanya. Bukod pa rito, sumasang-ayon siyang ibigay kay Victor ang 15% ang shares ng isang subsidiary company na namumuhunan sa ibang bansa, bilang bayad para sa pananahimik at kapalit ngang pag-urong ninyo sa lahat ng karapatan sa ari-arian, upang makaroon kayo ng kapital para sa negosyo, sa kondisyon na hindi na kayo kailanman magpapakita sa Pilipinas. 13% ang shares ang isang dayuhang subsidiary. Naknining ang mamata ni Victor. Ang kanyang likas na kasakiman ay agad nananaig. Pinalis ang lahat ng pagdududa. Kinuha niya ang kontrata at mabilis na binuklat ang pahina kung saan nakasaad ang nga assets at legal na financial flows sa isang bangko sa Singapore. Kilala ko ang kumpanyang ito. Naghahanda itong mag-ipo sa ibang bansa. Ang 15% na iyon ay nakakahalaga ngang hindi bababa sa $30 milyong. Talagang nabaliw na siya sa takot para magalok ng ganito kalaking piraso sa atin. Sa perang ito, aalis tayo sa bansa at mamumuhay na parang mahari habang buhay. Para saan pa ang murang Asenso Group na iyan? Na bumabagsak na rin naman ang mastok? Hindi rin mapigilan ni Bernardo ang kanyang pananabik. Ganap na binulag ng kasakiman ang kanyang tuso at matandang isipan. Nakmamadali siyang kumuha ng panulat mula sa kanyang bulsa, handa ng pumirma. Sabihin mo kay Andrea, kung hindi siya tanga, bilisan niyang ilipat ang pera. Kapag natanggap na namin ang pera sa ibang bansa, agad kaming mananahimik at pipirmahan ang waiver of rights at deed of assignment sa conjugal properties. Hindi nila binasa ang mamaliliit na letra na nakalimbag sa ma-annex ng kontrata. Isang kontrata na pinagpuyatan ko buong gabi kasama ang pinakamahuhusay na financial experts. Malalaki ang kanilang nga pirma sa bawat pahina. Hindi man lang alam na bawat pirma ay humihila sa kanila sa isang kaso na mas nakakatakot kaysa sa internal na pagnanakaw sa korporasyon. Nakaupo sa aking opisina at pinapanut sa screen kung paano nila tinatapos ang pagpirma. Tumawa ako ng malakas at malamig. Ang dayuhang subsidiary company na iyon ay sa katunayan isang shell company na nasa ilalim ng radar ng Interpol dahil sa mga hinala na ito ay isang conduit para sa isang international money laundering network ng isang kriminal syndicat. Natuklasan ito ang aking ama noong nabubuhay pa siya. At nasa proseso ang pagputol ang lahat ang ugnayan dito upang protektahan ang korporasyon. Ngunit ngayon,
Ginamit ko ang shell company na ito bilang pain. Nang pumirma sina Bernardo at Victor sa kasunduan na matanggap ang 15% ng shares at sumang-ayon na ilipat ang kanilang naninakaw na pera sa sistema ng account ng kumpanyang ito para sa kompensasyon, opisyal nilang ginawa ang kanilang sarili na mga pangunahing shareholder at pinuno ng isang international money laundering network. Akala nila ay nakakuha sila ng $30 milyong na malinis na pera para tumakas sa ibang bansa. Ngunit sa katunayan, sila mismo ang humihigpit matali sa kanilang magalik. Dante, pinindot ko ang radyo. Nakikipag-ugnayan sa pinuno NG Seguridad. Nasa atin na ang pirmadong kontrata. Agad na ipadala ang electronic copy ng buong pakete ng mga dokumento sa NBI at sabay na magpadala ng isang anonymous na kopya sa Interpol, nag-ulat ng paggalaw ng maruming pera. Hayaan ang international law na turuan sila ng isang leksyon tungkol sa kasakiman. Masusunod, Madam Chair, ngunit hiniling nilang makipagkita ka sa kanila bukas sa isang lumang bodega sa Valenzuela para palitan ang mga orihinal na kontrata na may iyong pirma para sa kanilang mga pirma sa waiver of rights at deed of assignment. Kung hindi nila ititigil ang paninira, mukhang nagdududa pa rin sila at gusto kang hawakan sa lig. Tumayo ako. Isinuot ang aking itim na blazer. Sa aking mamata ay sumiklap ang isang mapanganib na apoy. Personal na pakikita. Magaling. Gusto ko ring marinig ang kanilang pag-amin sa huling pagkakataon bago mabulok ang kanilang magabuto sa kulungan. Ihanda ang sasakyan. Bukas pupunta ako sa kanila. Ngunit huwag kalimutang abisuhan ang PNP SWAT na mag-set up ng isang ambush. Ang pinakamalaking lambat ay nailatak na. Bukas na ang oras para huliin ang madugong huling ito. Para sa apoy na iyon, babayaran nila ito ng kanilang sariling kalayaan. Sa hapon ng sumunod na araw, ang langit sa Valenzuela ay tinakpan ng mga kulay abo na ulap. Ang hangin ay humuhuni sa matiwangwang na lugar, lumilika nga nakatakot na tunok. Ang lumang bodega ay nasa gitna ng isang abandonadong industrial zone. Maraming taon na ang nakalipas, nais ngang Asenso Group na bilhin ang lupa rito, ngunit kinansela ang proyekto. Maingat na pinag-isipan nina Bernardo at Victor ang pagpili ng lugar. Walang tao, walang mga CCTV lungsod, kaunti ang mga sasakyan. Isang perpektong lugar para sa maruruming transaksyon o kahit na para pumatay ng isang saksi at magtago ng magabakas. Nakaupo ako sa isang armored na jeep ng security. Nakatingin sa madilim na salamin. Sa ilalim ng aking dayaket ay isang nakatagong mikropono at transmitter na nagpapadala ng signal diretso sa earpiece ni Dante at ng police operative team na nakaambush wala pang 500 metro mula sa amin. Lumabas ako ang sasakyan mag-isa. Hawak ang isang leather na portfolio na may nakamamatay na kontrata. Ang tunog ng aking mata kong sa basak na semento ay umalingaw-ngaw sa madilim na espasyo ng bodega. Pagpasok ko sa kinakalawang na mga pinto, bumungat sa akin ang amoy ng amak. Mula sa isang madilim na sulok ay lumitaw ang dalawang anino. Hawak ng aking biyenang si Bernardo ang isang mahabang bakal na tubo. Ang kanyang muha ay nababalutan ng isang malupit at mabangis na ngisi. Wala nang natira sa kanya ng isang kagalang-galang na vice-presidente. Sumunod sa kanya si Victor, ang aking taksil na dating asawa. Lumingalinga siya at, nang makatiyak na ako nga ay nag-isang dumating, naglakasloop na humakbang pasulong. Sa likod nila ay nakatayo ang tatlong malalaking guns, hinaharangan ang lahat ng daan palabas. Binalak nilang hindi ako bigyan ng pagkakataon. Akala nila, kapag napapirma na nila ako sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian, tatapusin na nila ako doon mismo, itatapon ang aking bangkay sa maruming ilog sa likod ng bodega at tatakas kasama ang pera. Dumating ka sa tamang oras, Andy. Tulad ng inaasahan, ang isang babaeng chairperson ay tumutupad sa salita. Dala mo ba ang kontrata na may pirma? Ibigay mo na rito. Agad kong sasabihin sa mga tauhan ko na tanggalin ang lahat ng post sa internet. At maghihiwalay tayo ng payapa. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Makakrus ang magabraso. Malamig na tinitingnan ang tatlong guns. At pagkatapos ay huminto sa sakim na mukha ni Victor. Victor? Napaka-inosente mo pa rin. Akala mo ba pumunta ako rito para sumuko na lang sa inyo? Nasa akin ang kontrata. Ngunit bago ko ito pirmahan, mayroon akong isang tanong sa inyo.
Talaga bang naniniwala kayo na sa pagpatay sa akin, pagsunok sa aking bahay, at pagpapakalat ng ilang pekeng sismis, makukuha ninyo ang multibilyong imperyo nga de la Cruz? Wala ba kayong kahit kaunting konsensya matapos ninyong pagnakawan ang taong minsan ay nagligtas sa inyo mula sa pagbagsak? Konsensya. Tumawa si Bernardo. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa walang laman na bodega na parang sigaw ng isang kuwago sa gabi. Nagbibigay bang pra ang konsensya? Babae, tinulungan lang ako ng iyong ama para maging tapat niyang aso, na nakdadala ng kanyang portfolio. Palagi niya akong tinitingnan mula sa itaas. At ikaw, pinakasalan mo ang aking anak. Ngunit itinuring mo ba siyang asawa? Ginawa mo siyang iyong tauhan. Kinontrol mo ang lahat. Pagod na kaming mag-ama na tisin ang pamilya de la Cruz. 10 taon kong nilunok ang kahihiyan para makakuha ang bawat sentimo mula roon. Nagtayo ako ng Hell Company. Pinilit ko si Victor na pumirma sa mga basurang kontratang iyon para kunin ang nararapat sa amin. Kung gayon, iyon ang katotohanan. Isang taksil na kaluluwa na hindi kailanman nakakilalang utang na loob. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pakasuklam, at nagpatuloy sa pagkuha ng mahalagang pag-amin mula sa kanila. Kahit gaano pa kayo kasakim, ang pagsunok sa bahay para sunugin ako ng buhay ng gabing iyon, masyadong malupit. Victor, inubos ko ang tasaan na inihanda mo para sa akin. Natulog ako bilang isang asawa na ganap na nagtitiwala sa kanyang asawa. Nang ikandado mo ang pinto, hinahatulan ako sa kamatayan sa apoy. Naalala mo ba ako kahit isang segundo? O sa iyong isipan ay ang iyong kabit na si Eliza at ang iyong anak sa labas lamang? Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sigaw ang aking asawa. Ang kanyang mga mata ay namula sa dugo. Ang kanyang mukha ay naging pangit dahil sa kasakiman at labis na pagkamakasarili. Masyado kang malakas, masyadong matagumpay. Sa tabi mo. Pakiramdam ko ay wala akong kwenta sa bahay na iyon. Si Eliza ang nagparamdam sa akin na isang tunay na lalaki. Kailangan kong ng pera para suportahan siya at ang aking anak. Tama si Papa. Kapag namatay ka, mapapasa akin na ang lahat. Paano ko hindi gugustuhin ang napakalaking kayamanang iyon? Nang gabing iyon, ako mismo ang nagbuhos ng isang bote ng malakas na pampatulog sa iyong saa. Ako mismo ang nakandado ang pinto at nagbuhos ang gasolina sa balkonahe. Ang tigas ang buhay mo, nakalabas ka sa isang lihim na lagusan. Dahil bulak ang Diyos. Ngunit ngayon, sa bodegang ito, kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Hindi na siya tao. Isa na siyang demonyo. Umatras akong isang hakbang. Mahigpit na hawak ang leather na portfolio. Ang lahat ng kanilang matestimonya. Lahat ng kanilang mataksil na pag-amin ay direktang ipinapadala sa mga radyo ang NBI. Natapos na ang aking misyon. Masyado kang madaldal. Victor, kunin mo sa kanya ang portfolio. Pilitin siyang mag-iwan ng fingerprint sa kontrata. At pagkatapos ay itapon niyo siya sa ilog para matapos na ito. Ayoko nang magtagal pa. Utos ng aking biyenan. Ang 3 guns ay nagunat ng kanilang makasukasuan at dahan-dahang lumapit sa akin. Humakbang din pasulong si Victor. Sa kanyang kamay ay kumikinang na ang isang matalim na switchblade. Akala nila ako ay isang mahinang babae na hindi makakasakit ng manok. Isang masunuring biktima na nahihintay ng kamatayan. Tumingin ako ng diretso sa talim ng kutsilyo ni Victor. At sa aking mga labi ay lumitaw ang pinakamalamig na ngiti na aking naipakita. Victor, Bernardo, alam niyo ba kung bakit ako pumayak na ibigay sa inyo ang 15% ng seres ng dayuhang kumpanyang iyon? Akala niyo ba magandang deal iyon? Tumayo ako ng tuwid. Ang aking boses ay tumunok na parang bakal. Iyon ay isang shell company na iniimbestigahan ng Interpol para sa transnational money laundering para sa mga sindikato ng armas. Sa sandaling inilagay ninyo ang inyong mga pirma sa kasunduan at iniutos ang paglipat ng pera, binigyan ninyo ang Anti-Money Laundering Council, AMLC, at Interpol ng matibay na ebidensya ng inyong sapwatan. Ngayon, hindi lang kayo may kasalanan sa pandaraya sa Pilipinas, kundi pumasok na kayo sa radar ng isang international criminal syndicate. Ang kontratang iyan ay hindi tiket niyo palabas ng bansa, kundi ang mismong nag-trigger sa freeze order
para sa lahat ng huling sentimo ninyo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Natigilan si Bernardo. Nanginginig ang tubo sa kanyang kamay. Nanlaki ang mamata ni Victor. Nanigas sa ere ang kutsilyo. Hindi pa nila lubos na naunawaan ang kabigatan ng aking mga salita ng isang nakabibinging dagundong ang pumunit sa katahimikan ng abandonadong bodega. Boom! Ang kinakalawang nga pinto ng bodega ay sinira ngang isang napakalakas na puwersa at bumaksak sa lupa. Kasabay nito, ang masalamin sa itaas na bintana ay nabasag. Mula sa lahat ng direksyon. Umugong ang mga sirena ng pulis. Ang buong lugar ay ganap na nakordonan. Ang malalakas na ilaw nga sasakyan ng pulis ay tumama sa loop. Binubulak ang mga nakatayo sa dilim. PNP. Ibaba ang mga armas. Huwag gumalaw. Ang sinumang lalaban ay pupuksain. Dosa-dosa ng mga armadong miyembro ng PNP SWAT na naka-bulletproof vest at may mga rifle ang sabay-sabay na pumasok mula sa lahat ng direksyon. Ang 3 guns na inupahan ni Bernardo sa murang halaga ay nagawalang ibuka ang kanilang mabibig. Hindi pa man sila nakakakilos ng itumba na sila ng mga SWAT, idinapa sa sementadong sahig, at pinosasan. Malamig na kumalansing ang maposas. Si Victor ay nakatayo na parang estatwa. Ang switchblade ay nahulog mula sa kanyang kamay. Gumawang isang tuyong metalikong tunok. Natumba siya at napaluhot. Ang kanyang mabinti ay naging parang sinulit. Ang aking biyenan ay namutla na parang patay. Nahulog ang tubo mula sa kanyang makamay. Sinubukan niyang umatras patungo sa likod na pinto, ngunit 2 malalaking pulis ang agad na nagdiin sa kanya sa dingding. Si Dante kasama ang commander ng operative group ay pumasok. Mabilis na lumapit si Dante sa akin. Tinatakpan ako mula sa anumang posibleng panganib. Madam Chair, hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako. Magaling na trabaho. Pinakpagan ko ang alikabok sa aking dayaket at dahan-dahang lumapit kay Victor na nanginginig sa kanyang matuhod. Inilabas ang police commander ang arrest warrant mula sa kanyang bulsa at malakas na binasa. Victor Reyes, Bernardo Reyes, mayroon kaming warrant para sa inyong agarang pag-aresto, frustrated murder para kay Bernardo, frustrated parricide para kay Victor, at large-scale estafa para sa inyong dalawa. Kasama na rin dito ang matibay na ebidensya para sa bagong kasong attempted transnational money laundering na hawak na ngayon ng NBI at AMLC. Ang lahat ng inyong mapag-amin kanina ay naitala at isasama sa kaso. May karapatan kayong manahimik, ngunit anumang sabihin ninyo ay gagamitin laban sa inyo sa korte. Dalhin sila. Hindi. Andy. Iligtas mo ako. Nabali ako. Si Papa ang nagsulsol sa akin. Hindi ko gustong patayin ka. Pralang ang kailangan ko. Sabihin mo sa pulis na ito ay away pamilya lang natin. Nagaway ang mag-asawa, magkakabati rin. Andy, nagmamakawa ako sa iyo. Sumigaw si Victor. Gumapang siya sa lupa. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking pantalon. Ang itsura ng dating kagalang-galang at makisik na direktor ay naging isang maruming uot na nakukumahok sa putik. Umiyak siya. Tumutulo ang sipon at luha sa kanyang muha. Inuntok niya ang kanyang ulo sa lupa, nagmamakaawa. Away pamilya, malamig akong umatras ng isang hakbang. Tinitingnan siya na parang isang tumpok ng basura. Nang lagyan mong pampatulok ang aking tsaa, nang sunugin mo ang bahay, naisip mo ba ang pamilya? Nang gastusin mo ang perang pinahirapan ko sa pagsuporta sa iyong kabit at anak, naalala mo ba ang salitang asawa? Ngayon, ang batas ang kakausap sa iyo. Wala akong obligasyong turuan muli ang isang halimaw na maging tao. Hayop ka. Nilinlang mo kami. Isa kang makamandak na ahas. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Si Bernardo, na hinihilangan 2 pulis, ay sinusubukan pa ring lumingon. Binabato ako ang pinakamakamandak na mga sumpa. Nagpupumiglas siya, ngunit ang mga posas ay bumaon sa kanyang mga pulso hanggang sa makdugo. Multo? Huwag kang mag-alala. Ang sentensya para sa frustrated murder at international money laundering ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maging multo sa labas. Mamamatay ka sa loob ng 4 na pader. Sagot ko sa kanya ng may sukdulang pagamak.
Itinulak ng pulis ang mag-ama sa police van. Ang ugong Sirena ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Dinadala ang makriminal palayo sa abandonadong bodega. Diretso sa detention facility. Nakatayo ako. Humihinga ng malalim sa malamig na hangin ng labas. Tapos na ang laban. Nahuli na sa lambat ang mga kontrabida. Sa wakas, malaya na akong makahinga. Hinuhugasan ang lahat ng dumi na kumapit sa aking buhay dahil sa demonyong pamilyang iyon sa nakalipas na 10 taon. Lumapit si Tito Miguel mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong sa aking mga balikat ang isang kowat. Tapos na ang lahat, Andy, ang galing mo. Ang iyong ama sa langit ay tiyak na ipinagmamalaki ka. Tumango ako, nakatingin sa tahimik na kalangitan. Oh, tapos na ang lahat. Ngunit ang kanilang parusa sa kulungan ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, sabay-sabay na iniulat ng mapahayagan ang nakakagulat na pag-aresto sa mundo ang negosyo sa Maynila. Ang special operation na may kodename na Dagat ng Apoy ay nagbunyag ng isang sopistikadong network ng mga krimen sa ekonomiya, pagnanakaw, at pagtatangkang pagpatay, na tinatabunan ng mga ugnayan sa pamilya. Ang mastok ng Asenso Group, pagkatapos bumaksak dahil sa mga maling sismis, ay sumirit pataas nang magsagawa ako ng isang opisyal na press conference, inilalabas ang buong katotohanan at mga hakbang para sa panlup na paglilinis. Mula sa isang taksil at biktima, gaya ang ipinapakita ang nga sismis, ako ay naging isang Iron Lady, na nilinis ang korporasyon mula sa kabulukan at iniligtas ito mula sa pagkalugi. Habang abala ako sa muling pagsasaayos ng korporasyon at pagpapatibay ng tiwala ng mga strategic partner. Sa likod ng rehas ng kulungan, ang pamilyang Reyes ay dumaranas ng mga araw na parang impyerno. Ang mga testimonya ng mga investigador na ibinigay kay Tito Miguel, ang aking legal na kinatawan, ay nagpinta ng isang kaawa-awang larawan kung paano kinakagat ng mga nasukol na daga ang isa't isa. Ang aking biyanang si Bernardo, hindi nakayanan ang bigat ng mga ebidensya ng international money laundering na ibinigay ng Interpol, ay ganap na bumigay upang subukang pagaanin ang kanyang parusa. Nagsimula siyang magsinungaling. Isinisisi ang lahat ng responsibilidad sa kanyang anak. Sinabi niya na si Victor ang nagpasimunong pagnanakawang pera mula sa construction site para suportahan ang kanyang kabit. At si Victor din daw ang nakaisip na sunugin ang bahay upang makuha ang ari-arian. Siya raw ay isang pasif na kasapwat lamang, na napilitan sa mga pakiusap ng anak. Si Victor, nang marinig ang testimonya ng kanyang ama mula sa investigador, ay nagalit sa loob ng kanyang selda. Hindi niya inaasahan na ang amang palagi niyang sinusunod ay ganito siya kalupit na ipakakanulo at ipapadala ang sariling anak sa kamatayan para sa sariling kaligtasan. Binago ni Victor ang kanyang testimonya at sa isang pagwawala ay ibinunyag ang buong katotohanan. Ibinigay niya sa pulisya ang kanyang notebook na may itim na accounting, na itinago ni Bernardo. Ibinunyag ang matagwan ng kanyang ama, at sinabi na si Bernardo mismo ang gibumili, enigay pampatulogi at detalyadong ginagiplano enigay sunogi. Nakagatan sila. Inilalabas ang pinakamaruruming sikreto sa harap ng hustisya para lamang makakuha ng mas maikling sentensya. Ngunit ang pinakanakakatawa ay ang katapusan ni Eliza, ang walang hiyang kabit ng aking asawa. Nang malaman na sina Victor at Bernardo ay inaresto sa mga mabibigat na kaso, naunawaan niyang ang kanyang penthouse at mga branded na gamit ay kukumpiskahin ng gobyerno. Sa isang desperadong pagtatangka, itinahi niya ang lahat ng natitirang diamante at pera sa damit ng kanyang maliit na anak. Nagbabalak na sumakay ng bus patungo sa Naya at tumakas papuntang Cambodia. Ngunit masyado niyang minamalit ang aking security team at ang mga investigador. Sinusubaybayan siya ng team ni Dante 24/7 hanggang sa immigration. Nang subukan niyang manuhol para makalusot sa border gamit ang mga pekeng dokumento, hinuli siyang ma-immigration officer kasama ang economic police. Si Eliza ay inaresto sa mga kasong money laundering at pagtatangkang itago ang mga ebidensya. Natanggap ko ang balitang ito habang uminom ng tsaa sa aking opisina. Nang marinig ang ulat ni Dante kung paano ang dating glamorosang babae, na may magulong buhok at luhaan, ay ibinalik sa lungsod na nakaposas, wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Ang inosenteng bata ay pansamantalang inilagay sa isang social welfare center,
nahihintay na kunin nga kamag-anak sa panig ng ina. Ang batang ipinanganak mula sa kasakiman at kasinungalingan ay sa huli naging ulila kahit buhay pa ang mga magulang. Iyan ang pinakamalupit ngunit makatarungang karma. Isang linggo bago ang paglilitis, pumasok si Tito Miguel sa aking opisina. Hawak ang isang request para sa isang pagbisita mula sa kulungan. Andy, nagpadala si Victor ng request para sa isang pagkikita. Gusto kaniyang makita sa huling pagkakataon. Sabi niya, may alam siyang isang sikreto tungkol sa iyong yumaong ama at gusto niyang sabihin sa iyo kapalit niya pagsulat mo ngang isang petisyon para sa pagpapagaan ng kanyang sentensya. Pupunta ka ba? Tiningnan ko ang naninilaw na papel na may nangginig na sulat. Kamay ni Victor. Isang sikreto ngang aking ama. Akala pa rin niya ay tanga ako na maloloko sa mga murang alok na ito. Kinuha ko ang papel. Malamig na pinunit ito sa gitna. At itinapon sa basurahan. Tito Miguel, iparating mo sa mga warden na si Andrea de la Cruz ay walang panggangailangang makinig sa anumang kasinunggalingan mula sa kanyang bibig. Ang masikreto na aking ama, ako mismo ang maimbestiya. At tungkol sa petisyon para sa pagpapagaan ng sentensya, sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa impyerno at doon humingi ng pagpapagaan. Gusto kong ibigay sa kanya ngang korte ang pinakamataas na sentensya, walang pagpapagaan, walang awa. Tumango si Miguel, nakangiti ng may pag-apruba. Magaling. Ang kahinaan ng isang babae ay isang pain lamang para sa mga malulupit na tao. Para sa kanila, habang mas malamig ka, mas lalo silang mawawalan ng pag-asa. Handa na ang legal na dosier. Sa susunod na linggo, personal akong haharap sa korte bilang abogado na kumakatawan sa iyo at sa Asenso Group. Hindi ko bibigyan ng kahit isang pagkakataon ang sinuman sa kanilang mga abogado na baliktarin ang sitwasyon. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Tapos na talaga ang bagyo. Ang korporasyon, sa ilalim nega aking pamumuno, ay naibalik ang posisyon nito. Ang maninakaw na pondo ay na-freeze at naghihintay ng desisyon ng korte upang maibalik sa maakon ng kumpanya. Lahat ay bumabalik sa ayos. Ang malupit na dramang ito ay patapos na. At ako ay tatayo sa unang hilarangam ga manonot. Pinapanot kung paano nila iyuyuko ang kanilang nga ulo at tatanggapin ang habambuhay na sentensya para sa kanilang nga ginawa. Ang pagbagsak ng pamilyang Reyes ay hindi lamang isang personal na pahihiganti. Ito ay isang matibay na pahayag. Ang nga nangahas na yurakan ang kabutihan at buhay nga, iba ay tiyak na yuyurakan ng kanilang sariling kasakiman. Ang umagaang araw na iyon ay maliwanag at hindi pangkaraniwang kalmado. Isang ganap na kaibahan sa mga bagyong nagwawala sa isipan ang gahaharap sa paglilitis. Nagsimula ang unang pagdinig sa kaso ng frustrated murder, estafa, at money laundering ng pamilyang Reyes. Nagising ako ng maga. Pinili ang isang mahigpit na itim na suit. Ang perpektong tabas nito ay nagbigay diin sa kapangyarihan at kalamigan. Ang aking buhok ay maayos na nakatali, at ang aking manggalabi ay pininturahan ng matingkat na pulang kolorete. Ngayon, hindi ako pumarito bilang isang taksil na asawa o isang manugang na gustong patayin ng pamilya ng kanyang asawa. Pumasok ako sa korte bilang chairperson ng Asenso Group, bilang isang taong hawak ang timbangan ng hustisya, upang personal na durugin ang masumira sa aking buhay. Huminto ang itim na may bahngang korporasyon sa harap ng City Court. Paglabas ko palang ang sasakyan. Dosa-dosa ng mga lente ng kamera at flash ang tumutok sa akin. Mula sa lahat ng dako, ay umulan ng mga tanong. Ngunit wala akong sinagot. Napanatili ko ang aking kalmadong mukha. Naglakat ng may pagmamalaki at tiwala sa gitna ng gagwardiya. Iniwan ang gabulungan nga tao. Sa tabi ko ay si Tito Miguel, isang bihasang abogado, na nagpapalabas ng ganap na tiwala. Sa kanyang makamay ay isang portfolyo na may mga bakal na ebidensya na magtatakdangang kapalaran ng mga nasalop. Pagpasok namin sa courtroom, ang solemneng kapaligiran at tensyon ay halos mahahawakan. Puno ang silit, mga shareholder ng korporasyon, mga partner na niloko ni Bernardo, at mga usisero lang ang dumating upang panuorin ang katapusan ng pamilyang minsan ay sinubukang maging mga Panginoon ng mundo. Umupo ako sa unang hilera para sa mga biktima. Tuwid ang likot. Nakatingin ng diretso sa bakanteng upuan ng mga akusado. Bumukas ang gilid na pinto. At ipinasok ng mga court sheriff ang tatlong akusado.
Hindi kumibo ang aking puso. Tanging pakasuklam ang naramdaman ko sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Si Bernardo ay pumayat ng gusto. Ang kanyang kulay abong buhok ay naging puting-puti na. Ang kanyang malalalim na mga mata ay palaging takot na lumilingalinga. Sumunod sa kanya si Victor, ang lalaking kasama ko sa higaan salup ngang 10 taon. Nakasuot siya ng maluwag na damit bilanggo. Hirap siyang maglakad, na para bang wala ng natitirang lakas. At sa huli, si Eliza ang dating mayabang na kabit. Ngayon ay isang kaawa-awa, magulo, at walang tigil na umiyak na babae na nakayuko. Nang dumaan si Victor sa tabi ko, bahagya niyang itinaas ang kanyang nga mata, at naktama ang aming nga tingin. Nakita ko sa kanyang nga mata ang pagsisisi, kawalan ng pag-asa, at isang kaawa-awang pagsusumamo, ngunit sinagot ko lamang siya ngang isang nagyayelong tingin, na walang kahit katiting na awa. Nagulat siya, umiwas ng tingin, at pumasok sa kulungan ng nga akusado. Opisyal na nagsimula ang paglilitis. Malakas na binasa ng piskal ang sakdal na may 12 ng pahina. Bawat punto ay malinaw na binihkas. Mula sa pagtatayo ng isang network ng nga shell company para sa pagnanakaw ng daan-daang milyong piso, paggamit ng perang ito para bumili ng ari-arian, hanggang sa pinakamabigat na krimen paggamit ng pampatulok at panununo na may layuning pumatay para makuha ang mana. Pagkatapos ang bawat katotohanan, isang ugong ng galit ang maririnig sa silid. Ang makatingin ng put mula sa makamanunod ay tumusok kina Bernardo at Victor na parang magkapalasong may lason. Nagsimula ang pagtatanong. Tumayo ang mga abogado ng mga akusado, sinusubukang humanap ng anumang butas para sa isang mailap na pag-asa. Sinimulan ng abogado ni Victor ang pamilyar na kanta tungkol sa passion and obfuscation. Your Honor, ang aking kliyente na si Victor Reyes, sa buong pagsasama nila ni Andrea de la Cruz, ay sumailalim sa matinding psychological pressure. Ang kanyang mga pagkakamali ay hindi bungang masamang hangarin. Dulot ito ngang stress sa isang kasal kung saan walang paggalang. Bukod dito, ang panununo ng gabing iyon ay isang impulsif na kilos, isang pagkawala ang kontrol sa ilalim ng impluensya ng kanyang ama. Wala pong intensyon ang aking kliyente na patayin ang kanyang asawa. Nakatayo siya sa balkonahe dahil mayroon siyang panloob na pakikibaka. Nais niyang patayin ang apoy at iligtas ang kanyang asawa. Ngunit lumala na ang sitwasyon. Hinihiling ko sa korte na isaalang-alang ang salik na ito. Ang kaawa-awang dahilan na ito ay halos magpatawa sa akin ng malakas. Impulsif? Panloob na pakikibaka? Lumingon ako kay Tito Miguel at tumango. Oras na para ako mismo ang bumasak sa bulok na baluti na ito. Humingi ako ang pahintulot sa korte na magsalita para sa cross-examination. Tumango ang hukom. Kumpiyansa akong lumapit sa witness stand. Nakatingin ng diretso sa abogado at kay Victor. Your Honor, ginong abogado, kakasabi niyo lang na ang inyong kliyente ay kumilos ng impulsive. Sabi ninyo, nakatayo siya sa balkonahe, nakikipaglaban sa sarili. Nais patayin ang apoy at iligtas ako. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang device na direktang konektado sa audio system ng silid. Ito ang orihinal at hindi inedit na audio recording mula sa CCTV camera na sekretong bunker na ibinigay ko sa investigasyon. Pinindot ko ang play button at ang malamig at malupit na boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa malaking silid. Huminahon ka, itinapon ko na ang masusi sa lawa. Pinutol ko na rin ang kuryente. Ang dosis na inihalo ko ay sapat na para hindi man lang siya makabangon sa kama. Hintayin nating lumaki pa ang apoy. Tupukin ang sulok na iyon ng kwarto. Saka tayo tumawag ng mga bumbero. Sa ganoong paraan, kahit maanghel mula sa langit ay hindi siya maililigtas. Natapos ang recording sa nakabibinging katahimikan ngang silid. Ang abogado ay nakanganga. Pinawisan ang kanyang nu. At hindi siya makapagsalita. Bigla akong lumingon kay Victor. Nag-alap sa galit ang aking mga mata. At sinimulan kong bigkasin ang bawat salita. Victor, pakinggan mong mabuti ang sarili mong boses. Iyan ba ang iyong panloob na pakikibaka? Detalyado mong pinlano ang lahat. Ikaw mismo ang nahanda ang isang tasa ang saan na may pampatulok para sa akin. Ikaw mismo ang naktapon ang gasusi sa pool. Pinutol ang kuryente para putulin ang lahat ng aking daan palabas. Kayo ngang iyong pinakamamahal na ama ay nakatayo run. Pinapanot ang pagkasunong ng aking kuwarto.
At binibilang ang mga minuto upang matiyak na magiging abo ako. Kung hindi ako kinaawaan ng Diyos. Kung hindi ako iniwanan ng aking ama ng isang lihim na lagusan. Ngayon ay nakahimlay na ako sa ilalim ng 6 na talampakang lupa, at ikaw ay nakaupo ng comfortable sa silya ng chairperson. Yakap ang iyong kabit at anak sa labas. Hindi. Andy. Nakamali ako. Talagang nakamali ako. Sinapian akong demonyo. Nakmamakaawa ako sa korte na kaawaan ako. Napayukot si Victor sa harang ngang upuan nga akusado. Nanginginig ang kanyang nga balikat. Ang kanyang kaawa-awang iyak ay umalingaw-ngaw sa silit, ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nagdulot ng kahit katiting na simpatiya mula sa sinuman. Sumunod ang abogado ni Bernardo. Sinubukan niyang ipasa ang lahat ng responsibilidad kay Victor. Sinasabing si Bernardo ay isang nominal na direktor lamang. Tama. Ganun nga, Your Honor. Si Victor ang may kasalanan ng lahat. Matanda na ako. Wala akong alam sa mga sistemang kumpanya. Siya ang direktor. Siya ang nag-aprubang lahat. Ang sunok ay gawa rin niya. Nagdala siyang pampatulok na hindi ko alam kung saan galing. Ako ay isang ama lamang na ginamit ng isang walang utang na loob na anak. Kumapit si Bernardo sa rehas. Sumisigaw at itinuturo ang sariling anak. Ang kanyang kabuktutan ay nagdulot ng panginginig sa buong silit dahil sa pakasuklam. Biglang itinaas ni Victor ang kanyang ulo. Ang kanyang mamatang punong dugo ay nakatingin sa kanyang ama ng may ganap na put. Pa, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nagpilit sa akin na pumirma sa mga kontrata. Ikaw ang nagsulsol sa akin na patayin siya para makuha ang kumpanya. Ikaw mismo ang nagsabi na inihanda mo ang pampatulok. Ikaw mismo ang nagbuhos ng gasolina sa balkonahe. Gusto mong isisi lahat sa akin para makaligtas ka. Your Honor, may ebidensya ako. Naglipat siyang bilyon-bilyon sa mga account sa Singapore. Nakasulat sa akin ang lahat ng password. Nag-away ang mag-ama sa upuan ng nga akusado. Inilalabas ang pinakamaruruming sikreto para sa pagkakataong makaligtas. Nahmurahan sila. Isinisisi sa isa't isa. Tinatanggal ang mga maskara sa harap ng hustisya. Kinailangan pang mamagitan ng nga court sheriff at pagiwalayin sila. Pinanut ko ang trahediyang komediyang eksenang ito ng may mapanuyang ngiti. Nang nahahati silang pera at kapangyarihan, nagpanggap silang isang solidong pamilya. At sa harap ng kamatayan, handa nilang yurakan ang sarili nilang laman at dugo para lamang mabuhay. Mas masahol pa sila sa nga hayop. Lumingon ako sa hukom. Ang aking boses ay tumunog ng malinaw at mataginting. Nagbibigay ng buod bago matapos ang mga argumento. Your Honor, nakatayo ako rito ngayon hindi lamang para singilin ang utang para sa aking buhay na halos kunin nila, kundi para humingi ng hustisya para sa libu-libong shareholder at empleyado ng Asenso Group na ang dugo at pawis ay kanilang sinipsip. Ang mga ginawa ni na Victor at Bernardo Reyes ay hindi lamang ang pinakamababang antas ng moralidad sa loob ng pamilya, kundi isang sukdulang banta sa lipunan. Ang kanilang mga kalkulasyon ay malamig at malupit. Hinihiling ko sa korte na ipataw ang pinakamataas at pinakamahigpit na parusa upang maging isang aral sa buong lipunan. Upang patunayan na ang hustisya ay hindi kailanman nakikipagkompromiso sa kasamaan. Bumaba ako mula sa witness stand at bumalik sa aking upuan sa gitna ng palakpakan mula sa mga tao. Hindi maitago ang silit ang kanilang pag-apruba sa aking matibay na argumento. Makalipas ang halos 3 taon ng gasunod-sunod na pagdinig, pagkaantala, at nakakapagod na legal na labanan, dumating sa wakas ang araw ng pinal na hatol. Pumasok ang korte sa deliberation room. Natahimik ang silit. Ngunit sa aking puso ay nagsimulang kumalat ang isang malaking pakiramdam ng ginhawa. Halos tapos na ang laban. Ang oras habang ang mga hukom ay nasa deliberation room ay tila isang buong siglo. Ang 3 akusado ay nakaupo, naghihintay. Yumuko si Bernardo. Ang kanyang matandang katawan ay nanginginig kasabay ang kanyang hirap na pahinga. Walang laman ang tingin ni Victor. Tinititigan niya ang kawalan, hindi tumutugon sa mga tunok. Patuloy na umihigbi si Elisa. Mahigpit na makakapit ang kanyang nga kamay na nakaposas. Walang tigil siyang bumubulong ng mga sumpa sa kanyang kapalaran. Tahimik akong nakaupo. Tinatanggihan ang nga panayam nga mamamahayag. Dahan-dahang tinapik ni
Tito Miguel ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, Andy. Sa ating maebidensya at sa kung paano sila nakagatan kanina, hindi magiging magaan ang hatol. Makalipas ang higit sa 2 oras, bumukas ang pinto, at lumabas ang mga hukom. Lahat sa silid ay agad na tumayo. Ang presiding judge, hawak ang isang makapal na folder ng hatol, na may mahigpit na mukha, ay dahan-dahang lumapit sa kanyang puwesto. Naging mabigat ang hangin. Napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsa ng isang karayom. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ng korte ang hatol. Ang boses ng hukom ay malinaw at matatag. Umaalingaw mula sa mga speaker diretso sa isipan ng manaroroon. Batay sa mga materyales ng kaso, mga ebidensya, at mga testimonya, napagpasyahan ng korte na ang mga ginawa ng mga akusadong sina Victor Reyes at Bernardo Reyes ay nagpapakita ng pambihirang panganib sa lipunan. Ang mga akusado, dahil sa masasamang motibo at kasakiman, ay nag-organisa at nagsagawa ang pagtatangkang pagpatay sa isang kamag-anak upang makuha ang ari-arian. Bukod pa rito, sa pag-abuso sa kanilang mga posisyon, nagtayo sila ng isang network ng mga cell company para sa pandaraya at pagnanakaw ng daan-daang milyong piso mula sa korporasyon. Ang mga gawaing ito ay isang malubhang paglabag hindi lamang sa revised penal code, kundi pati na rin sa mga pangunahing prinsipyo ng moralidad ng tao. Huminto ang hukom. Ang kanyang matalas na tingin ay dumaan sa upuan ng mga akusado. Hindi na makatayo ng tuwid sina Bernardo at Victor. Sinuportahan sila ng guwardiya. Ipinapasya ng korte na si Bernardo Reyes ay nakasala sa pag-oorganisa ng frustrated murder, large-scale estafa, at money laundering dahil sa kanyang papel bilang utak at nakudyok. Bilang kabuuan ng makrimen, ipinapataw ang parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong sa maximum security. Hindi. Impossible. Wala akong kasalanan. May kinikilingan ang korte. Victor, iligtas mo ako. Ako ang iyong ama. Sumigaw si Bernardo. Namula ang kanyang mga mata. Nagwala siya. Sinusubukang sumugot sa hukom. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay mabilis na naputol. Nakiwan lamang ng pahingal at kawalan ng pag-asa. Hindi na tinag. Ipinagpatuloy ng hukom ang pagbasa ng hatol. Ipinapasya na si Victor Reyes ay nagkasala sa frustrated parricide, large-scale estafa, at money laundering. Ang akusado ay nagsilbing aktibong tagapagpatupad. Personal na nilason ang biktima ng pampatulok, nagsagawa ng panununok, at pumirma sa mapekeng dokumento. Sa kabilang bahagyang pag-amin, ang makahihinat ng kanyang maginawa ay napakabigat. Bilang kabuuan ng mga krimen, ipinapataw ang parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong sa maximum security. Andy, patawarin mo ako. Ayokong mabulok sa kulungan. Andy, iligtas mo ako. Bumagsak si Victor sa sahig ng kulungan. Ang kanyang ulo ay tumama sa sahig ng may malakas na kalabok. Ang kanyang iyak ay kaawa-awa at malakas. Inilahat niya ang kanyang makamay na nakaposa sa aking direksyon. Ngunit ang distansya sa pagitan ng upuan ng mga akusado at ng lugar ng biktima ay katumbas ng distansya ng isang buong buhay na hindi na may babalik. Umiyak siya dahil sa kanyang katangahan, dahil sa kanyang kasakiman, na siyang naglibing sa kanyang magandang kinabukasan. Ipinapasya na si Elisa Santos ay nakasala sa money laundering. Alam ng akusada ang ilegal na pinakmulan ng mapondo, ngunit patuloy niyang ginamit ang maito at sinubukang itago ang maebidensya. Ipinapataw ang parusang 15 taon na pagkakakulong. Lahat ng ari-arian, kabilang ang penthouse, mga sasakyan, at mga bank account na nakapangalan sa akusada, ay kukumpiskahin bilang bayad pinsala sa Asenso Group. Nang marinig ang 15 taong pagkakakulong, nawalan ng malay ang kabit. Ang buhay ng isang parasito sa maruming pera ay opisyal nang nagwakas. Babayaran niya ang 15 taon ng kanyang kabataan sa kulungan. Mawawala ang lahat, kabilang ang kanyang anak, na mapupunta na ngayon sa isang ampunan. Ang civil case para sa danyos na daan-daang milyong piso ay ipinakakalop ng buo. Ang nga pondo ay kokolektahin pabor sa korporasyon. Ang pag-aresto sa lahat ng ari-arian at bank account ng mga akusado ay mananatili. Umalingaw-ngaw ang malakas na paghampas ng martilyo ng hukom. Pak! Pak!
Pak! Opisyal ang sarado ang paglilitis. Ang hatol ay naibigay na. Ibinagsak ng hustisya ang pinakamabigat na suntok nito sa mga kontrabida. Nagsimulang umalis ang mga tao sa silid. Kinuha ngang gaguwardiya ang tatlong akusado at kinalatkat sila papunta sa police van. Nang dumaan sa tabi ko, uminto si Victor N.G. isang segundo. Ang kanyang wasak na muha, punong luha, ay tumingin sa akin nang may huling pagsusumamo. Andy, minahal mo ba ako? Sa loob ng 10 taon? Mayroon bang kahit isang minuto na naging tapat ka sa akin? Kung hindi ako naging sakim, maari ba tayong maging masaya? Tumayo ako ng tuwid. Walang kahit katiting na awa sa aking tingin. Malamig akong tumingin sa kaawa-awang taong ito. Oh, naging tapat ako. Ngunit ang taong minahal ko ay namatay ng gabing iyon nang ihanda mo ang aking saan na may pampatulog. Natalo ka hindi dahil malupit ako. Natalo ka dahil sinunok ngang sarili mong kasakiman ang iyong kaluluwa. Gamitin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan para magsisi. Paalam, bilanggo numero. Tumalikot ako at naglakad palayo, hindi na lumingon sa kanyang bumaksak na anyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng police van sa aking likuran ay naging huling tuldok sa madilim na nakaraan. Lumabas ako ngang gusaling ng korte at huminga ng malalim sa sariwang hangin. Ang maliwanag na araw ng Maynila ay nagtaboy sa lahat ng ulap. Ang libu-libong toneladang bigat na matagal nang pumipiga sa akin ay sa wakas ay ganap nang nawala. Naibalik ko ang aking buhay, naibalik ang aking dangal, at ganap na naprotektahan ang pamanang iniwan ng aking ama. 2 taon pagkatapos ng mapagpasyang paglilitis, ginawa ngang panahon ang misyon nito. Pinagaling nito ang masugat at binuhay muli ang lahat ng maganda. Ang Asenso Group, sa ilalim ng aking pamumuno, ay hindi lamang nalampasan ang krisis, kundi naging isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa pamumuhunan at konstruksyon sa rehiyon. Ngayong umaga, nakatayo ako sa opisina ng chairperson sa pinakamataas na palapag ng Asenso Tower. Ganap kong binago ang disenyo ang opisina. Wala nang madilim at malungkot na kulay nga, nakaraan. Sa halip, isang bukas na espasyo, punong natural na liwanag mula sa malalaking bintana mula sa sahig hanggang kisame. Sa aking mesa, wala na ang malungkot na larawan ng aking ama. Pinalitan ito ang isang matingkat na larawan ang tanawin na nakuha ko sa isang charity auction. Lahat ay nagpapalabas ang sigla at kalayaan. May kumatok sa pinto. Pumasok ang aking sekretarya at inilagay sa mesa ang pinakabagong financial report para sa quarter. Madam Chair, ang proyekto Eco City sa Kanluran ay natapos ng 30% na mas maaga sa schedule. Lahat ng kapital na ninakaw nung panahon ni Bernardo Reyes ay nabawi na ng mga sheriff at naibalik sa development fund ng kumpanya. Ang ating mga stock ngayong umaga ay muling tumaas sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ang madayuhang mamumuhunan ay nakapila para pumirma ng mga kasunduan para sa strategic partnership para sa mga susunod na proyekto. Ngumiti ako, kinuha ang panulat, at naglagay ngang isang malinaw at matalas na pirma sa ulat. Magaling. Ipaalam sa PR Department. Ngayong hapon, ia-anunsyo natin ang pagtatatak ng isang foundation para suportahan ang mga babaeng negosyante, mga biktima ng domestic violence. Taon-taon, magbibigay ako ng 10% ng aking personal na kita para suportahan ito. Oras na para ang Asenso Group ay hindi lamang kumitanggang kundi lumikha rin ng makataong halaga para sa lipunan. Yumuko ang sekretarya at lumabas. Lumapit ako sa bintana na may isang tasa na mainit na kape. Pinakmamasdan ang walang tigil na pakalaw na lungsot. Sa pagbabalik tanaw, pakiramdam ko ay kagigising ko lang mula sa isang mahabang masamang panaginip sa gitna ng isang nakasisilaw na araw. Naalala ko ang gabing iyon sa gitna ng apoy. Ang kawalan ng pag-asa at matinding takot ng ipagkanulo ako ng mapinakamalapit sa akin, biyenan at asawa. Ang mga laging nagsasalita tungkol sa moralidad ay may makamandak na hangarin sa kanilang mga puso. Nais akong sunugin ng buhay para sa kapangyarihan at pera. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ang apoy na pagtataksil ay hindi ako nagawang patayin. Pinatigas lamang ako nito. Ginawang isang espada na mas matalas, mas malamig, at mas matibay kaysa dati. Paminsan-minsan,
Iniulat pa rin sa akin ni Tito Miguel ang kanilang sitwasyon sa kulungan. Ang aking biyenan, dahil sa mahinang kalusugan, mga sakit ngang katandaan, at hindi matiis na sa maang loop, ay madalas na napupunta sa ospital ngang bilangguan. Nagtitiis siya nga isang kaawa-awang buhay sa paghihirap, walang mga bisita, itinakwil ngang lipunan at ng sariling anak, at si Victor. Mula sa isang direktor na sanay sa karangyaan, ay naging isang manggagawa sa loop ngang 4 na pader. Binubugbok ng sariling pagsisisi, gabi-gabi, sumusulat siya ngang 12 ng mga liham, humihingi ng tawad. Nakmamakaawang bisitahin siya kahit isang beses. Ngunit lahat ng mga liham na iyon ay walang pag-aalinlangan kong ipinapadala sa shredder. Ang kapatawaran ay hindi para sa mga sadyang gumagawang kasamaan. Ang karma sa mundong ito ay napaka-makatarungan. Kung sino ang nagtanim ng hangin, aanihin ang bagyo. At ang kabit na iyon na nangangalang Eliza ay inilibing ang 15 taon ng kanyang kabataan sa likod ng rehas. Ang kanyang anak ay inampon ng isang mag-asawang walang anak. Mamumuhay siya ng isang bagong buhay. Walang kahihiyang tatak ng kanyang magkriminal na magulang. Lahat ay nailagay sa ayos. Sa pagtatapos ng linggo, ako mismo ang nagmaneho palabas ng maingay na sentro ng lungsod. Ang aking layunin ay hindi mamarangyang party o walang katapusang mga pulong. Pumunta ako sa isang tahimik na lugar sa Tagaytay, kung saan kamakailan ay bumili ako ng isang maliit na bahay na kahoy, na napapalibutan ang isang hardin na puno ng nga puting rosas. Ito ang aking tunay na kanlungan. Dito, ako ay si Andrea lamang malaya at payapa. Nagtimpla ako ng kamomilati. Umupo sa duyan sa beranda. At binuksan ang aking paboritong libro. Wala nang matawag na nakmamadali sa akin. Wala nang makomersyal na kalkulasyon. Walang kasinungalingan at panlilinlang. Tanging huningang nga ibon at kaluskos ngang magadahon sa hangin. Ang buhay ng isang babae ay minsan ay nakakulong sa napakaraming mamaling akala. Tinuturuan tayong magsakripisyo, magtiis, magtayong ngang pamilya sa anumang halaga, kahit nakapalit ng pakawalan ng sariling halaga. Ngunit ang bulak na pagsasakripisyo ay nagbubunga lamang ng masakim na halimaw. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa sunog na iyon. Ang halaga ng isang babae ay hindi sa pagtitiis at pagsunod, kundi sa kanyang kalayaan at katatagan. Hindi mo kailangang umasa sa sinumang lalaki upang tukuyin ang iyong kaligayahan. Kapag mayroon kang talino, karera, kalayaan sa pananalapi, at kontrol sa iyong buhay, kahit na itapon ka sa pinakamadilim na hukay, makakahanap ka pa rin ng liwanag at makakaahon. Ang iyong pangunahing kaaway ay hindi ang pagtataksil ng iba, kundi ang kahinaan at pagsuko sa sarili. Pinapulang ang paglubok ng araw ang langit. Matingkat at marilag. Humigop ako ng saa. Isinara ang libro. At isang kuntentong ngiti, ang lumitaw sa aking malabi. Ang madilim na mga taon na iyon ay tuluyan ng nailibing. Sa harap ko ngayon ay isang malawak na kalangitan. Mga maningning na taon na nilikha ko gamit ang aking sariling makamay. Ako si Andrea de la Cruz. Nakaligtas ako. Nakwahi ako. At ito ang pinakamagandang kabanata ang aking buhay.